Demonyo ng pagbagsak, sumuko o mamatay. Hala! Nabubuksan na ang selyo ng Apokalipto. Maliit na Dacia. Naglakas loob kang iselyo ang Apokalipto. Ngayon, duduguin ko ang siyam na lalawigan. Panaginip. Ang kanilin, Zilin Xiaotian. Pinakamalakas na espadahan ng kasalukuyan, si Xiao Chanzun. Apokalipto, habang nandito ako, Zilin Xiaotian. Hinding-hindi mo ito magagawa. Apokalipto, handa ka ng mamatay. Ikaf lang? Walang kakayahan. Balita ko, angkan mo ang tagapagtanggol ng Dacia. Ngayon, wawakasan ko ang lahi mo at duduguin ang mundo. Haoran, naalala mo pa ba ang aral ng aming angkan? Para sa puso ng langit at lupa, para sa buhay ng mga tao, para ipagpatuloy ang karunungan ng mga dakila, para sa kapayapaan ng lahat ng henerasyon. Haoran, handa ka bang isakripisyo ang lahat para sa isang hampas ng aking espada? Pa sa walang hanggang kapayapaan ng sangkatauhan? Handa AKO. Ganitong lakas. Anong uri ng tao ang anak mo? Siya ang tagapagtanggol ng ating Dacia. Haoran, pasensya na sa iyo, anak. Sinusunog mo ang iyong butong Panginoon. Angkan and Gilin. Ang hampas na ito. Ubos na ang swerte ng angkan ng Lin. Mula ngayon, malulugmok ang angkan ng Lin. Pakiusap, maging mabait kayo sa aming lahi. Huwag kang mag-alala, Xiao Chanzun. Ipapangako naming alagaan ang angkan ng Lin. Xiao Tianzun. Xiao Tianzun. Xiao Tianzun. Tangang bata, simula ngayon, hindi na kita maaaring samahan. Sa mga susunod na araw, ingatan mo ang iyong sarili. Mahal. Saan ka pupunta, mahal? Tangang bata, hindi mo pa ba alam? Malapit na akong maging asawa ng iba. Jiang Yuxin. Huwag mong saktan ang asawa ko. Naglakas loob ka pang lumaban? Bulak, ikakasal kan gayon sa kapatid ko. At dinala mo pa itong tanga. Gusto mo bang mapahiya ang angkan ninyong kin? Mga tauhan. Dalhin niyo siya palayo. Bagbugin ng malala. Opo, hindi Frida. Sige, Oskin. Tol, sumama ka sa amin. Hauran, Tumigil ka. Walang kwenta. Kung dahil sa tangang ito, ay magagalit ang angkan ng kin. Hindi kita patatawarin. Ate, naghihintay pa ako ng 500 milyon na dote mula sa pamilya Kin para sa kasal. Kung masira ito, una kong hindi papatawarin ang tangang ito. Pinangako ninyo sa akin, basta't ako'y papayag pakasal kay Kin Xiao. Tutulungan ninyo akong alagaan si Hauran. Kung sasaktan ninyo siya muli, hindi ako magpapakasal. babae, nasasarapan ka bang matulog kasama ang isang tanga? Sasabihin ko sa iyo, kapag ikinasal ka sa kapatid ko, isang alipin ka lang, huwag mong isipin na importante ka. Kung hindi dahil sa utos ni Prince Zenbi, hindi ka namin tatanggapin bilang isang second hand. Nanay, hindi ganyan ang sinabi mo noon. Hindi na ako magpapakasal. Huwag kang magmatigas, ikakasal ka sa pamilya Pin bilang alipin. Iyan ay swerte mo sa walong buhay mo. Ate, huwag kang magdalawang isip, baka ang tanga ay mapatay na. Hauran, Sumunod ka na lang sa kasal. Basta't maalagaan mo lang na mabuti si King Xiao. Kapag nakuha ko na ang 500 milyon na dote, una kong ipapadala ang tangang iyon sa pinakamagandang welfare home. Sisiguraduhin kong ligtas siya sa buong buhay niya. Kung hindi, papatayin nila ang tangang iyon. sige, ikakasal ako. Umalis ka. Hauran, asawa. Ayos ka lang. Hauran, wala akong silbi, hindi kita naprotektahan. Pasensya na. Okay lang ako, asawa, hindi na masakit kapag hinawakan mo. Hauran. Ito ang tanging dote na ibinigay mo sa akin noon. Ngayon, hindi na ako ang iyong asawa, ibabalik ko na ito sa iyo. Saan man ako mapunta, ingatan mo ang iyong sarili. Naiintindihan mo. Asawa, saan ka pupunta?
Huwag kang umalis, bitawan mo ako. Asawa, bumalik ka. Umalis ka, bitawan mo ako. 5 milyon, kulang pa yan. Kailangan kitang ibenta na mas mataas na presyo. Asawa, tanga. Narinig ko na kinasal ang ate mo sa pamilya Kin at nakakuha ng 5 milyon na dote. Bakit Montag no problema ang konting pera ka o? Hindi naman kailangan ng tangang ito ng bato. Kukunin ko ang isa. Pa makabili ng bagong iPhone para sa girlfriend ko. Mga daga, kayo'y nagnanakaw ng gamit ni Lolo. Kaya pala nandito ang nawawalang anak ng pamilya Lin. Natagpuan ninyo ang kayamanan. Noong araw, si Lin Xiaochan ay napakadakila. Isang tao, isang espada, nagligtas ng isang bansa. Ngunit sa huli, ang pamilya Lin ay pinaslang. Ang nag-iisang anak na nakatakas, naging tanga na. Ito ba ang sinasabing buto ng pagiging hari? Sinasabing kapag mayroon nito, magiging hari ka ng buong mundo. Hindi ko inakala na noong panahon ni Lin Xiaochan. Pagkatapos patayin ang demonyo, may naiwan pa siyang mga piraso ng buto ng pagiging hari. Kapag nakuha mo ito, ang dakilang tao na iyon ay maghahari sa mundo. May dugo ng pamilya Lin siya, at maami pa siyang magagandang bagay. Ayon na ang bahala diyan, alis na ako. Ako muna, sisirain ko ang kanyang dugo. Ito ang maalamat na tambuli ng pagiging hari, narito rin pala. Hauran, tapos na ang kapalaran ng pamilya Lin. Ang pagdanak ng dugo ngayon ay matagal nang itinakda. Ngunit mayroon kang buto ng pagiging hari, ikaw ang pamilya Lin. Ang pag-asa ng muling pagbangon, tandaan mo ito. Buong pamilya ko ay pinaslang, ako'y naging tanga sa loob ng 20 taon. Ngayon, ninakaw pa ang buto ng pagiging hari, ama, ina. Kaya ko pa bang bumangon? Haoran. Pagkatapos ng pagbagsak, ang aking anak ay magiging hari ng mundo. Dalawang tanong. Una, sino ang kumuha ng buto ng pagiging hari kanina? Pangalawa, siya ba ang may kagagawa ng pagpatay sa pamilya Lin noong 20 taon na ang nakalilipas? Ay pareho bang grupo? Kahit magising ka pa, kami ang pinakamalakas sa mundo. Hindi ka namin matatakutan. Handa ka na ba? Nawala na ang buto ng pagiging hari mo. Bakit ka pa rin malakas? Ako na mismo ang daan ng pagiging hari, hindi ko na kailangan ang buto ng pagiging hari. Ikaw, sasagot ka ba sa aking tanong? Si Prince ng North, siya ang may kagagawan ng pagpatay sa pamilya Lin. Noong nakaraan, si Prince ng North ang kumuha ng buto ng pagiging hari. Ang isang matang lalaki ay isa sa kanyang mga general. Prince ng North, siya pala ang Prince ng North. Natutuwa ako sa sagot mo. Ngunit hindi ko sinabing palalayasin kita. Ngayon, ako ang magiging hari ng mundo at gagamitin ko ang dugo upang tanungin ang mundo. Nasaan ang 3 dakilang general na sumunod sa kagustuhan ng aking ama? Sumama kayo sa akin. Pumatay at iligtas si Yoxin. Ito ang tambuli ng pagiging hari, 20 taon, sa wakas ay muling lumitaw. Tinatawag na tayo ng ating Panginoon. Ngayon, hahayaan ka muna kayo. Mga kawal, makinig. Opo. Sumama kayo sa akin, puntahan natin ang ating Panginoon. Presidente, ito ang kontrata na nagkakahalaga ng bilyon.
Paki-review. Panginoon, Ipagtipon ang aking mga tauhan at dalhin ang lahat ng aking kayamanan. Handa na akong puntahan ang aking Panginoon. Ang pinakamataas na trumpeta ay lumitaw na. Mga walang kwentang ito, paano nila ito nagawa? Ano ba ang pinagmamalaki mo? Ikaw ay binili ko na malaking halaga, pumito lang ako. Dapat kang lumapit na pa ang aso. Naiintindihan mo. At ang kit-kit pa na nagbibigay ng purity sa akin. Okay na, oras na para sa kasal. Huwag nating sayangin ang malaking pangyayari ni Prince Zenbei. Ang nagbigay ng kasal mula sa palasyo ay nagsabi, "Naalagaan natin na mabuti ang babaeng ito. Marami tayong oras para turuan siya." Ngayon na ang pagkakataon para turuan siya. Pagod na pagod ako sa paglalaro, mahina ang mga binti ko. Hatakin mo ako papunta sa entablado. Ang pamilya Pin ang pinakamayaman sa Jiangnan. Napakaswerte ng anak kong babae na mapapangasawa ang pamilya Pin. Huwag kang mag-alala, alagaan namin siya ng mabuti. Nanay, Araw ng kasal, bakit ka nagmamadali? Pasok na ang nobyo at nobya. hindi ka ba pinakain? Naku, tama ba ang nakikita ko? Ang nobya ay hinihila ang karito ng nobyo. Bilisan mo. Ganun talaga ang ugali ni Qin. Kapag pumasok ng nobya sa pamilya Qin, siguradong maghihirap siya, AME. Hindi ka ba pinakain? Ang babaeng ito, nakakahiya sa pamilya Jiang. Nanay, si Qin talaga ang magaling maglaro. Pero ang ate ko ay napahiya na malaki. Mamaya humingi tayo ng mas maraming dowry. Hindi naman masama, di ba? Tama, Xiaolong, ikaw talaga ang matalino. Magaling ang anak ko, hilain mo pa si Pin ng ilang ikot. Tumayo ka, tumayo ka, tumayo ka, hilain mo pa ng ilang ikot. Qin, narinig ko na ang nobya ay second hand pa sa araw ng kasal na ito. Dapat nating alisin ang masamang swerte. Ang babaeng ito ay dati nang napangasawa ang isang tanga, pero virgin pa rin. Pero tama ka, sa araw ng kasal dapat talagang alisin ang masamang swerte. Paano natin ito alisin? Mga kababayan, sa biyaya ni Prince Zenbei, ang pamilya Pin ay naging ang pinakamayaman sa Jiangnan. Sa pagpasok sa aming pamilya, pagdaan sa mga patalim at apoy, hindi naman masama, di ba? Ang patalim ay magpapatunay ng iyong katapatan. Ang apoy ay mag-alis ng masamang swerte para makapasok sa pamilya Pin. Patalim at apoy, siya kaya ay mabubuhay pa. Kung mamatay, edi mamatay. Hindi ako nag-aalala na magpakasal sa patay. Desisyon na ito. Walang oras para maghanda ng patalim. Gamitin na lang natin ang salamin. Kumuha ka ng mga uling. Papapahid sa sahig para sa pag-alis ng masamang kapalaran. Ate, kailangan nating ipakita ang ating katapatan bilang pamilya Jiang. Tama, tama, ipakita ang katapatan. Ubarin ng sapatos, tapakan mo ito. O kaya, papaluin ko ng dugo ang sahig gamit ang tangang iyon. Sieger anak, kaya Montag yan. Si Qin Shao ay tapos na. Sapat na ba ang aming katapatan bilang pamilya Jiang? Ang dowry na ito, pwede pa bang dagdagan? Dapat dagdagan. Bigyan ang pamilya Jiang ng karagdagang 5 milyon. Sige, nasaan ang uling? Bilisan nyo, uling para sa pag-alis ng masamang kapalaran. Bilisan niyo. Nanay pa ba kita? Anak, marumi ka, pagkatapos ng apoy na ito, malilinis ka na. Anong apoy ito? Daan ito sa kayamanan. Ito ang daan patungo sa langit. Sige na, lakad ka na. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Ito ang daan sa kayamanan, daan patungo sa langit. Labis akong nasisiyahan sa ginawa mo, basta't makatawid siya sa apoy. Dagdagan ko pa ang pamilya Jiang ng 5 milyon. Kinshe, hindi naman dapat. Hindi ka ba nag-aalala sa tangang iyon?
Zumigaf ka. Yutsin, pagkatapos kong mamatay, pakakasalan mo siya. Lolo, handa akong alagaan siya, pero... Ang natutulog na dragon, babangon din balang araw. Sasakay sa hangin at mag-utos sa mundo. Maniwala ka lolo, protektahan mo siya pansamantala. Dumating na ang oras, magsimula na ang kasal. Iniisip ko na ang magiging asawa ko ay isang dakilang bayani. Sa araw na puno ng pagtingin ng maraming tao, sasakay sa makulay na ulap para pakasalan ako. Pero hindi ko nahulaan ang simula pati na ang wakas. Walong haya. Lumapit ka, bitawan mo ako, bitawan mo. Yukod sa langit at lupa. Yukod sa mga magulang. Babae, ayaw mong tanggapin ang kabaitan? E di diretso na sa kwarto. Pigilan niyo yan. Sino ang walang malay na nanakit sa akin? Gusto mong mamatay. Hauran, bakit ka nandito? Nanay, hindi mo ba ako ipinangako? Kaya papadala si Hauran. Sa pinakamagandang orphanage. AMEA, karapat-dapat ba siya? Isang tanga lang siya. Pinakain natin siya ng ilang taon. Akala mo ba? Alagaan natin siya habang buhay. Siya ang tanga mong asawa, buti na lang dumating. Hulihin niyo siya, pagkatapos ng kasal, diretso sa kwarto. Gusto ko siyang maging tagapag-aliw sa tabi ko. Kinshaw, pakawalan mo siya. Sisiguraduhin kong susundin kita. Pakawalan mo siya. Ziga. Basta't maalagaan mo ako ng maayos. Baka sakaling maganda ang mood ko at patawarin ko ang kanyang buhay. Hinahadlangan mo ako. Ako ang tagapagtanggol ng Jiangnan ng pamilya Qin. Hindi ka makakadaan ngayon. Si Pinlao ang pinakamalakas na master sa Jiangnan. Ikaw na walang kwenta, lumuhod ka at humingi ng tawad. Baka sakaling patawarin ka ni Qinlao. Ang humahadlang, mamamatay. Ayaw ng mabuti, gusto ng masama. Ang daming salita. Isang palo lang, patay na ang master. Anong master, mga impostor lang. Isang baguhan lang na martial artist. Ito lang ba ang kayang gawin ng Jiangnan? Patay na ang tagapagtanggol ng Jiangnan. May tao pa ba sa Jiangnan? Hinahamak mo ba na walang tao ang Jiangnan? Ang pamilya Liu ng Jiangnan ay kasama ng pamilya Qin sa laban. Kasama rin ang pamilya Wang. Magkakasama ang mga mayayaman ng Jiangnan. Sa loob ng 20 taon, napakarami na naming tiniis sa Jiangnan. Ngayon, ikaw ay nagkakagulo sa kasal ng pamilya Qin. Ang pamilya Chen ay lalaban sa iyo hanggang kamatayan. Ang 4 na malalaking pamilya ng Qin, Liu, Wang, at Chen ay sabay-sabay nakikilos. Ito ay kumakatawan sa buong Jiangnan. Kahit gaano ka kalakas, Lin Haoran. Hahamon ka ba sa buong Jiangnan? Hauran, umalis ka na. Kinshaw, pakawalan mo siya. Sisiguraduhin kong susundin kita. Pakawalan mo siya. Hindi lang ako ang kanyang kinainisan. Ang kanyang kinainisan ay ang buong pundasyon ng mga pamilya sa Jiangnan. Nasaan ang mga tagapagtanggol ng pamilya Liu, Wang at Chen? Narito. Gusto mong mamatay. Isa na namang namatay. Ito ang mga tagapagtanggol ng 3 malalaking pamilya. Ang pinakamalakas na grupo sa Jiangnan. Bakit lahat sila patay? Anong pinakamalakas, mga baguhan lang na martial artist? Ito lang ba ang sinasabi mong pundasyon ng Jiangnan? Seryoso ka bang hahadlang sa pag-asawa ko sa babaeng ito? Gusto mo bang sirain ang swerte ng buong Jiangnan? Kalabanin mo ba ang buong Jiangnan? Si Jiang Yuxin ang aking asawa. Paano mo nirepresenta ang buong Jiangnan sa pamimilit sa aking asawa? Kaya niya, ako si Liu Xiu ng pamilya Liu ng Jiangnan. Sa loob ng 20 taon, nasaksihan ko ang paghina ng buong Jiangnan. Kung gusto mong kunin si Jiang Yuxin, dadaan ka muna sa aking bangkay at sa aking bangkay. Ako rin. Ngayon, pinutol mo ang swerte ng Jiangnan. Kami ay handang mamatay para mabuhay. Handang mamatay para mabuhay. Kayong mga ordinaryong tao, gustong hadlangan ako. Naghahanap kayo ng kamatayan? Sila ay mga ordinaryong tao. Ang buong Jiangnan ay nahubaran ng kahihiyan. Mula sa nangungunang ekonomiya ng Dacia, naging pinakamahina. Mula sa daan-daang milyong populasyon, naging 3 milyon na lang. Mula sa maraming masters,
naging 4 na martial artists na lang. 20 taon ng paghina, ang pighati ng Jiangnan. Sa loob ng 20 taon, ang Jiangnan ay naging bilangguan sa loob ng bansa. Hanggayon, dapat nating alisin ang embargo sa Jiangnan. Pero pinutol mo ang swerte ng Jiangnan. Kung kaya mo, patayin mo. Patayin mo ang natitirang 3 milyong tao ng Jiangnan. Anong ibig sabihin? Sa loob ng 20 taon, hinadlangan kami ni Prince Zenbei. Kung hindi sa tulong ni Luoli, ang pinakamayaman sa Dacia. Ang Jiangnan ay matagal nang naging patay na lupain. Ngayon, binigyan kami ni Prince Zenbei ng kasal. Kung ang kapatid ko ay pakakasalan si Jiang Yuzhen, alisin ang embargo sa Jiangnan. Pero gusto mong dalhin si Jiang Yuzhen. Ibig sabihin, pinutol mo ang aming pag-asa. Pinutol mo ang pag-asa ng buong Jiangnan. Para maiwasan ang takot ng mga tao, sa Jiangnan, ang mga nakakaalam nito ay ang mga anak ng 4 na pamilya. At sa loob ng 20 taon, kung hindi sa pakikipag-ayos ng 4 na pamilya, kahit mayaman si Luo, ang pera ay hindi makakarating sa mga ordinaryong tao. Hirap na silang mabuhay. Kaya pala ganyan ang kalagayan ng Jiangnan. Ganito pala ang dahilan. Lin Hauran, kung ngayon ay dadalhin mo ang ate ko, ikaw ay kalaban ng buong Jiangnan. Bakit ako papansinin ni Prince Zenbei? Isang babae lang ang isasakripisyo para sa ikabubuti ng buong Jiangnan. Lin Hauran, aminado akong malakas ka, pero hindi mo kayang labanan ang makapangyarihang opinyon ng Jiangnan. Anak, ngayon ko lang nalaman na may ganitong dahilan ang pagpapakasal mo kay Yong Master Qin. Si Yong Master Qin ang magiging tagapagligtas ng Jiangnan. Ano ba ang hirap Montag? Ikaw ay lumaki sa lupain ng Jiangnan para sa buong Jiangnan. Pagkasalan Montag na si Young Master Qin. Ete, kung pakakasalan mo si Young Master Qin, sa hinaharap, ang buong Jiangnan ay magtatayo ng monumento para sa iyo. Ikaw ang magiging tagapagligtas. Paano nangyari ito? Shen Huayan, bakit hindi ka lumaban? Sa silangan ng lungsod, sa loob ng 20 taon, ang mga mas grave na itinayo ng Jiangnan ay para sa mga bayani at tapat na lumaban kay Prince Zenbei. Sa kanluran ng lungsod, libu-libong bata ang namatay. Ito ang halaga ng paglaban. Jiang Yuzhen, ang kaligayahan mo lang ay mas mahalaga pa kaysa sa buhay ng milyon-milyong tao sa Jiangnan? Nakikiusap ako, bigyan niyo ng pagkakataon ang mga tao ng Jiangnan na mabuhay. Tumayo kayo. Kahit hindi ko alam kung bakit napakalaki ng pagpapahalaga sa'yo ng Prince ng Zenbei, ikaw talaga ang tagapagligtas ng Jiangnan. Pangako ko sa'yo, kapag natanggal na ang embargo sa Jiangnan, ang angkan mo ay magiging ikalimang dakilang pamilya. Anak, pumayag ka na. Gusto mo bang lumuhod pa ako para makiusap sa'yo? Ate, ano pang hinihintay mo, Montag? Baka naman. Gusto mong maging isang kasalanan sa kasaysayan? Yuzhen, hindi mo kailangang isakripisyo ang sarili mo. Sabi ko na nga ba, papatayin ko si Shen Huayan sa tamang panahon. Ngayon, kung sino man ang magtatangkang humadlang sa akin, papatayin ko. Ano ka, Bea? May lakas ka pa ng loob na sumuway sa Prince ng Zenbei? May lakas siya. Luo, ang pinakamayaman, dumating ka na. Tulong ng Montag kami. Ang lalaking ito ay sisira sa kapalaran ng Jiangnan. Luo, ang pinakamayaman itong taon na to, dahil sa sarili niyang interes. Gustong kunin ang babaeng ito. Walang pakialam sa buhay ng buong Jiangnan. Luo, ang pinakamayaman sa loob ng 20 taon. Ang Jiangnan ay laging umaasa sa inyong tulong. Ngayon, kailangan naming ang inyong patnubay. Luo, ang pinakamayaman, tulungan mo kami. Tulungan mo kami. Sabi nila sisiraan niya ang kapalaran niyo at kukunin ang babae. Ziyan ka? Sabi nila wala siyang pakialam sa buhay ng buong Jiangnan. Tama, Luo, ang pinakamayaman, ginagawa niyang kahiya-hiya kayo. Karapat dapat kayong mawala. Luo, ang pinakamayaman, karapat dapat kayong mamatay. Si Luoli ay nagpapakumbaba sa Young Master. Young Master? Tinawag niyang Young Master? Young Master, Luoli ay nahuli. Patawarin Montag ako. Hindi ka huli kung hindi ko malalaman. Na ako pala ang kalaban ng buong Jiangnan, ang nagiging kasalanan ng buong Jiangnan. Kung ganong. Ang mga dakilang pamilya ng Jiangnan ay naghihimagsik. Young Master, paano natin ito aksyonan? Hindi mo kami pwedeng aksyonan. Luo, ang pinakamayaman, hindi mo alam ang buong kwento. Ang Prince ng Zenbei ay nag-api sa Jiangnan ng 20 taon. Ngayon, ang Prince ng Zenbei ay nagkaloob ng kasal. Kapag ang kapatid ko ay napangasawa si Jiang Yuzhen, ang Jiangnan ay maliligtas sa embargo at babalik sa normal. Kahit na ikaw ang pinakamayaman sa Dacia, kahit na tinatawag mo siyang Young Master,
Hindi mo dapat kami apihin ng labis. Luo, ang pinakamayaman, kahit na ang Jiangnan ay nakatanggap ng inyong tulong noon. Ngayon, kung hindi mo isasaalang-alang ang buhay ng buong Jiangnan, huwag kang magtaka kung maghihimagsik ang Jiangnan. Luo, ang pinakamayaman, kahit na hindi ko alam kung ano ang relasyon mo sa batang ito, pero hindi mo kayang labanan ang kagustuhan ng bayan. Ang Jiangnan ay 20 taon na. Hindi dapat dayain ang libu-libong kapat na buto na namatay ng hindi inaasahan. Ngayon, sino ang may lakas ng loob na hadlaran si Qin sa pag-asawa? Ito ay paglaban sa buong Jiangnan. Tanungin natin ang bawat isa. Zhang Aion ba kayo? Ang pinakamayaman sa Dacia, tinawag pa itong tanga bilang Panginoon. Kung ang anak kong babae ay pakakasalan siya, mas mabuti pa kaysa kay Qin. Luo, ang pinakamayaman, ako ang nanay ni Yutsin. Ano ang relasyon mo kay Lin Haoran? Maaring muling pag-usapan ang kasal ni Yutsin. Suyan, matandang kaibig-ibig, gusto mo bang umatras? Hindi mo ba iniisip kung may kakayahan talaga siya? Sa loob ng 20 taon, bakit niya itatago ang pagtulong sa Jiangnan? At hindi lumabag sa utos ni Zhen Biwang? Kung ngayon ay hindi mo ipapakasal ang anak mo sa aming pamilya Qin, ang aming pamilya sa Jiangnan ang unang pupuksa sa inyong lahat. Wala naman akong sinabi, gusto lang naman mag-usap ng maayos. Loli, bilang pagkilala sa pag-alaga mo sa amin noon. Ngayon, maaari mong dalhin ang tangang iyon at umalis. Hindi rin namin i-report sa Zhen Biwang mula ngayon. Tapos na ang ating hidwaan, ito ang kagustuhan ng buong Jiangnan. Sana'y pag-isipan mong mabuti, isang taong may malalim na pag-unawa, na inilalagay ang reputasyon ng Jiangnan sa kanyang sarili. Kung hindi dahil sa pag-alaga ko sa inyo nitong mga nakaraang taon. Talagang naloko na sana ako. Panginoon, ganito rin ba nila kayo ni Lin Lang? Sabi nila may 100,000 tapat na kaluluwa sa kanluran ng lungsod. Sa silangan ng lungsod, may libu-libong namatay na sanggol. Totoong may 100,000 dapat na buto sa kanluran ng lungsod. Ngunit ang mga bayani na lumaban kay Zhen Biwang ay pinatay ng 3 pangunahing pamilya ng Jiangnan, ang mga bata sa silangan. Ay ipinagkaloob pa ng 3 pamilya bilang pagsunod kay Zhen Biwang. Ang mga pamilyang ito ay matagal nang sumunod kay Zhen Biwang na mamahala para sa kanya. Ano? Paano mo nalaman? At sinabi rin nila, ang populasyon ng Jiangnan ay bumagsak, ang ekonomiya ay tumigil. Naging isang malaking bilangguan sa labas, bilangguan sa loob ng bansa. Ang pagbaba ng populasyon ng Jiangnan, ako ang nagbukas ng daan para sa kanila. Ang sinumang ayaw manatili sa Jiangnan, maaring lumipat. Ang pagbaba ng ekonomiya, kayo pa ang may ganang magsabi nitong mga taon. Binigyan ko ang mga pamilya ng Jiangnan ng hindi bababa sa trilyong yaman. Ang trilyong yamang ito ay sapat para bayaran ang mga pagkalugi ng Jiangnan sa mga nakaraang taon, ngunit ang trilyong yaman na napunta sa inyong mga pamilya, ang napunta sa mga mamamayan ay wala pang 1%. Kinuha ninyo ang kayamanan ng mga mamamayan. Ito ba ang tinatawag ninyong dakilang adhikain ng Jiangnan? Kalokohan. Mayroon ka bang ebidensya? Wala ba akong ebidensya? Ang USB na ito ay naglalaman ng video ng 4 na pamilya ng Jiangnan na pumatay sa mga bayani at nitong mga nakaraang taon. Ang trilyong yaman na ibinigay ko sa kanila. Ang ebidensya na itinago nila sa ibang bansa, kayong mga mapagkunwari. Hindi ninyo inalintangi ang kapakanan ng mga mamamayan. Kayo ang tunay na salarin sa Jiangnan. Kayong mga maliliit na hayop, kayo ang sumira sa Jiangnan ko. Ah, kayo pala ang 4 na malalaking pamilya. Ate, ano ang gagawin natin? Alam na nila lahat, hindi na natin ito may tatago. Ngayon, meron pa ba sa inyong gustong humadlang sa akin? Ang bilangguan sa loob ng bansa. Sa tingin ko, malinaw na ito ay bilangguan. Na inilagay ng 4 na pamilya para sa buong Jiangnan. Yupsin, pasensya na at nahuli ako. Dati, ikaw ang laging nagpoprotekta sa akin. Mula ngayon, ako na ang magpoprotekta sa iyo. Haoran, hindi ba ito panaginip? Talagang gumaling ka na? Haoran, gumaling na ako talaga. Mula ngayon, hindi ko nahahayaang may masaktan ka kahit kailanman. Maligayang pagdating, binibining asawa ng binata. Binata, paano natin haharapin ang 4 na malalaking pamilya ng Jiangnan? Mga mapagkunwari, mawasak kayo. Simula ngayon, ipagbabawal ang 4 na malalaking pamilya ng Jiangnan. Kunin ninyo ang lahat ng trilyon na pondo na ninakaw nila sa akin. At ilagay sa accounts ni binibining asawa. Maligayang Kagazawa, binata. Hindi ninyo ito magagawa. Hindi, Trader. Hindi ko pa ni-enjoy ang aking mga ari-arian. At hindi naman ito galing sa inyo. Nasaan ang mga tao ng Jiangnan? Nakalimutan na ba ninyo na ang 4 na pamilya ang laging nag-aalaga sa inyo? Pwey, mga magnanakaw, karapat-dapat lang sa inyo. Luo, ang pinakamayaman, hindi ko kailangan ang perang ito. Ang perang ito ay para sa mga mamamayan ng Jiangnan. Ibalik natin ito sa kanila. Sa loob ng 20 taon, talagang nahirapan ang mga mamamayan ng Jiangnan. Tapos na, ang karamihan ng kayamanan ng mga pamilya ng Jiangnan ay nasa kamay ni Luoli. Kukunin niya ito. Ano ang gagawin natin? Nga. Tapos na ang mga pamilya ng Jiangnan. Ginoong Lin, ako ay bulag, pakiusap, kahabagan ninyo ako.
Patawarin ninyo ako ng isang bises. Patawarin ninyo kami. Nga, Ginoong Lin, kung papayagan ninyo kaming makaligtas. Mula ngayon, ituturing ka naming hari. Tigilan ang kalokohan. Kung magdaldalan pa kayo, dadakpin ko kayong lahat. Haoran, mali. Manugang, ang ginawa ko kay Yukin ay mali. Hindi ako karapat-dapat, huwag mo akong pansinin. Xiao Long. Magmakaawa ka na sa biyenan mo. Bilis. Bienan, pasensya na po. Tingnan ninyo, ang pamilya Jiang ay ordinaryong tao lang din. Luo, ang pinakamayaman. Kung maghahati ng pera sa Jiangnan, bigyan din naman sana kami ng bahagi. Ang totoo, talagang napakahirap ng pamilya Jiang. Pera ka o yan. Mga hayop, wag ninyong galawin ang pera ko. Gusto ninyong mamatay? Mukhang ikaw ang gustong mamatay. Bitawan mo siya. Sinasabi ko sa iyo na bitawan mo siya. Naririnig mo ba? Ito ay banal na utos ni Prince ng Zenbi. Sinabi niya na pakakasalan ng kapatid ko, si Jiang Yukin. Ang pagtingin sa banal na utos ay parang pagharap mismo kay Prince ng Zenbi. Hindi mo ba ito ikagalang? Ile. Si Prince ng Zenbei ay may kapangyarihang maglabas ng banal na utos. Malapit nang gawin ni Prince ng Zenbi ang kanyang koronasyon sa Fengmo platform. Ang buong Juso ay magpapasakop sa kanya. Kahit pa si Luoli ang pinakamayaman sa Dacia, ano ang magagawa niya? Kahit mawala ang pangalan ng Jiangnan, ano ang magagawa nila? Walang sinumang makakakuha kay Jiang Yukin. Talagang gawa ito ni Prince ng Zenbi. Mukhang alam niyang nasa Jiangnan ka, kaya't isinara niya ang lugar na ito. Ang galing talaga ni Prince ng Zenbei. Ang galing ng alipin mong tapat. Haoran, mukhang hindi natin kayang makipag-away kay Prince ng Zenbei. Natataku ka na ba? Ngayon pa lang ay lumuhod ka na at humingi ng tawad. Mga walang hiya, kayo. Naglakas loob kayong sumuway sa banal na utos. At sinira pa ang banal na utos. Ayo ay dapat mamatay. Isang hamak na Shen Huayan lang, karapat dapat ba siyang igalang ko? Kayabangan. Isang traitor ka. Dugo ng isang taksil. Naglakas loob ka pang magsalita ng ganyan dito. Ano ang sinasabi mo, Jack? Ako ang pinakamalakas na mandirigma sa ilalim ni Prince ng Zenbi. Narinig ko mismo ang mga salita ng prinsip. Paano ito magiging tek? Ang aming munting prinsip, ang anak ni Prince ng Zenbi, ay paparating na sa Jiangnan upang ipatay ang taksil na ito. Ang mga unang tropa ay malapit nang dumating sa pintuan. Ngayon pa lang ay itinuturing ninyo siyang Panginoon. Gusto nyo bang maging mga taksil din tulad niya? Sasabihin ko pa sa inyo, bakit 20 taon nang nakakulong ang Jiangnan? Dahil lahat ito sa taksil na ito. Ano? Ang malaking sakuna ng Jiangnan ay dahil sa taong ito. Siya at si Luli ay nagpapanggap na mabait dito. Akala ko talaga ay isang sinungaling lang ito. Buti na lang at dumating ang general. Kung hindi ay naloko na kami. Ikaw na taksil ay naglakas loob pang magmalaki. General, nakbibiro ka. Isang traidor na mas masahol pa sa hayop. Paano kami makikipag-alyansa sa kanya? Kanina lang ay dahil sa sitwasyon kaya kami nagpangga. Ngayong dumating ang general. Natural na kami ay lilingon sa liwanag. Hahaha. Tama, tama. General, isang taksil na labi, naglakas loob pang mag-ingay dito. General, narito na. Bakit hindi pa kayo sumuko? Isang taksil na walang buto. Nagpapanggap na matapang, nakakadiri talaga. Gusto mo pang gibayin ang aking pamilya. At gawing kalaban ako ng Jiangnan, malapit nang dumating ang munting prinsipe. At gusto kong makita kang mamatay ng walang libingan. Mga walang kwenta, anong karapatan ninyong husgahan ang aming young master? Sinasabi nila na ako ay traitor, batay lang sa salita niya. Sinasabi nila na ako ay lahi ng isang taksil sa bansa. Direktang sinabi ng prinsip at kinumpirma pa ng general. Paano ito magiging pek? Payo ko sa iyo, sumuko ka na habang maaga pa. Baka sakaling patawarin ka pa ng prinsip. Patawarin ako. Karapat dapat ba siya? Isang traitor sa bansa. Isang basurang hinukay ang buto. Swerte pa nga na nabuhay ka. At ngayon, dinungisan mo pa ang pangalan ng prinsip. Ikaw. Ako. Kamusta ang pakiramdam na mahukay ang iyong banal na buto? Iyan matibay ang buhay ko. Pero hindi ko alam kung ganoon din katibay ang buhay mo. Patay na ang general sa ilalim ni Prince Zenbi. Ang pamilya Jiangnan ay talagang hindi na kailangan pa. Hindi ba ninyo narinig? Ang advanced troops ng prinsip ay nasa pintuan na hindi rin siya mabubuhay. Ang advanced troops. Ibig mong sabihin yung 1,000 tropa na pinatay natin kanina? Zi Oyang Yue, Divine General NG Vermilion Bird Hall. Zili Kenglong, Divine General NG Dragon Fong Hall. Nakikita namin ang aming batang Panginoon.
Nakikita namin ang aming batang Panginoon. Batang Panginoon, nakadiskubre kami ng isang mabilis na pagmamartsa. Balita namin ay laban sa inyo, kaya pinatay namin silang lahat. Kaya nahuli kami, patawarin ninyo kami. Ang dalawang Divine Generals, Dragonfang at Vermilion Bird. Hindi ba sila ang mga Panginoon ng Grazia Divine Hall? Sino ka talaga? Hindi mahalaga kung sino siya. Una, sinira niya ang kasunduan sa kasal mula kay Prince Zenbi. Pangalawa, inatay niya ang pinakamalakas na mandirigma ng prinsi. Pangatlo, winasak niya ang advanced troops ng prinsi. Talagang isang tunay na traidor sa bansa. Hindi ka namin pinatay kanina dahil masyadong madali yon para sa'yo. At ngayon, nagdadaldal ka pa. Iking kaibig-ibig. Alam mo ba ang ibig sabihin ng hindi mabuhay ng maayos at hindi mamatay ng madali? Hauran, Tangang anak, ang rebelde na ito ay nakapatay na ng 2 general ni Prince Zenbi. Malaking gulo na ito. Kung makikisama ka sa kanya, masasangkot lang ang buong pamilya natin. nanay, nagkamali na ako noon, hindi ko na siya pababayaan ulit. Ay naku, anong kasalanan ko sa nakaraang buhay? Nakasama pa itong rebelde, kung gusto niyang mamatay, okay lang. Huwag lang kaming isangkot. Kung talagang mahal mo siya, lumayas ka. Sasamahan ko siya hanggang sa huli, huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo isasangkot. Trader, pinahamak Montag kami. May utang ka sa buong Jiangnan. Kalokohan. Ang Dacia, ang Jiangnan ang may utang sa aming Young Master. Kailan pa nagkaroon ng utang sa inyo ang aming Young Master? Kung may utang man sa Jiangnan, kayo kayang mga buwaya ang dapat managot. Maglalaban din kami ni Shen Huai'an. At doon lalabas ang katotohanan. Loli, ipagutos mo. Simula ngayon, wala nang mga mayayamang angkan sa Jiangnan. Angkan kayamanan ay kukumpiskahin. Para sa mga mamamayan ng Jiangnan. Bakit? Amin ito. Siege. Umalis na tayo, Hauran. Tama na, umuwi na kayo. Ang susunod na daan, ako na lang ang lalakad. Young Master, may nagawa ba kaming mali? Bakit mo kami pinapaalis? Malakas si Shen Huai'an. Kung magpapatuloy kayo, madadamay kayo. Hindi lang ang minana. Inyong yaman ang mawawala. Baka mawala pa ang buhay nyo. Young Master, hindi kami tako. Noong araw, ang iyong ama ang nagligtas. Sa amin at sa buong Dacia. Siya ang tunay na bayani. Susunod kami hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan. Young Master, mula noong lipulin ang angkanlin. Naghanda na kami. Nakahanda na ang mga kawal. Handang makipagdigma. Young Master, may dandang libo kaming kawal. Handa ng lumaban. Mag-utos ka lang. Young Master, mag-utos ka. Sige, ipakita natin sa lahat. Ang tunay na mukha ni Shen Huai'an. Walang hiya. Lipulin ang masasama. At ibalik ang kapayapaan sa Dacia. Tungkol sa anak ni Shen Huai'an. Malapit na siyang dumating. Siya ang unang target. Loli, alamin mo ang kanyang galaw. Opo, Young Master. Kang Long Aoyang imbestigahan nyo. Kung ano talaga ang nangyari sa angkanlin. Bakit kami naging taksil? Opo, Young Master. Shen Huai'an, handa ka nang mamatay. Ang dugo at dangal ng daan-daang buhay ng angkanlin. Iyan ang babayaran mo. Young Master. Ito ang card sa Jiangnan Imperial Hotel. Akin ang buong hotel. Naghanda na ako. Ng suite para sa iyo. Magpahinga ka muna. Kung may balita, sasabihin ko agad. Anak. Gusto en yobeng hatiran ka o kayo? Hindi na, kami na lang ni Yuxin. Ha 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 ha. Tai, nabsorb kao na ang supreme bauen. Nabot kao na ang early stage supreme. Ha ha ha. Mabuti. Talagang anak ko. 20 anyos PA lang, supreme na. Sa buong Dragon Nation, sino pang pangalawa? Mga genius? Di ka dapat magsuklay sa anak ko. Ang Supreme Bond ng anak mo, talagang espesyal. Sayang lang, di niya magagamit. Shen Huai'an, ta ka PABA? Paano ka tinrato ni Xiao Chan noon? Tinuruan ka, binigyan ng resources. Pero ikaw,
Pinatay mo ang buong Lin clan. Pinagbintangan pa ng rebelyon. Ngayon, pati ang nag-isang supli niya, di mo pinalalampas. Yan ba ang pagtanaw mo ng utang na loob? Tumahimik ka. Your Highness, may balita. Buhay PA si Lin Haohan. Nasa Zhongnan pa. Nagtipon ng mga dating tauhan ni Lin Xiao dyan. Buhay PA? Ay, huwag kang mag-alala. Na-extract na ang Supreme Bone niya. Kahit buhay, basura na lang siya. Pupunta ako ng Jiangnan para patayin siya. Sa harap niya. Papatayin ko rin ang ina niya. Sa pagkakataong ito, ipakita natin sa mundo kung ano ang tunay na genius. Mabuti, Yang Nan. Pinadala ko na ang pangunahing general ko. Pwede mo siyang utusan. Maaga kang umuwi. Huwag mong kalimutan, 7 araw, dadalo ka sa akin. Seng Venerable Ascension Ceremony. Opo. Sandali, isama mo rin siya. Nakuha na ang Supreme Bone. Wala ka ng silbi. Magpapakabait ako. Papatayin kita kasama ng anak mo. Paa na rin akong nag-abuloy. Haoran, ang ganda masyado dito. Baka mas mabuting bumalik na lang tayo sa dati nating tahanan. Huwag. Marami ka ng pinagdaanan sa piling ko. Dapat na mag-enjoy ka naman. Aba, ito pala ang kong maganda. Paano kayo nakapasok? Baka narinig nyo na may darating na EIE sa Emperor Hotel ngayon. Nandito ka para swertehin, Jiang Yuxin. Ang cute-cute mo talaga. Di ba ngayon dapat ikakasal ka kay yang Master King? Bakit nandito ka pa, naghahanap ng lalaki? Ang dating campus belle, nagtakas sa kasal? Ay, nandito rin pala, Tongtanga? Ikaw ba ang nagpakasal sa kanya? Ang inday nyo. HMP, talagang nagtakas nga sila. Ganito na lang. Dalian natin sila kay yang Master King, ano? Tiyak nagagantimpalaan tayo ni Qin Shao. Nga. Tama na. Kailangan naming magpahinga ni Yuxin. Kung magkakagulo pa kayo, hindi kami magdadalawang isip na gumawa ng aksyon. Hindi ka magdadalawang isip. Alam mo ba na ang Imperial Hotel ay eksklusibong inupahan ngayon? May napaka-importanting tao na nakatira dito. Kayong dalawang takas sa kasal. Nais pa ninyong magalit kay Qin Shao at sa importanteng taong ito. Wala na akong kinalaman kay Qin Shao. Umalis na kayo. Huwag ninyong galitin si Haoran. Natatakot ako sa kanya. Isa lang siyang aso na pinapakain ng aming pamilya. Nais pa bang kumagat sa akin? Itinuturing siyang tao kung gusto, pero kung ayaw, aso lang siya. Dapat matakot si Yuling sa kanya. Dahil ang isang tanga na pumatay ay hindi makakasuhan. Haha. CJ. Kung gayon, papatayin kita. Ikaf. Haoran, huwag mo silang pansinin. Wala silang masamang intensyon. Umuwi na tayo sa ating bahay. Hindi na kailangan. Gusto mo lang umalis ng ganito. Huli na ang asawa ko. Ay ang manager ng hotel na ito. Siya ang responsible sa pagtanggap ngayon. Kung i-report niya kayo, siguradong patay kayo. Jiang Yuling. Ang kapatid mo ay naghirap ng ilang taon para mapag-aral ka. At ito ang naging kapalit. Isang walang utang na loob. Ikaw na tanga, talaga palang gumaling ka. Hindi ko naman siya pinilit na bigyan ako ng pera. Kusa niya iyong ginawa. Anong kinalaman ko doon? Hindi ko naman siya pinakiusapan. Buti na lang. Hindi ako ang napangasawa mo. Kung hindi. Ako ang maghihirap ngayon. Lolo, Zenobe Asia? Bakit mo siya dinala sa bahay? Zia? Siya ang magiging tagapagtanggol ng pamilya Jiang sa hinaharap. At isa rin siya. Sa inyong dalawa ang magiging asawa. Anong azawa? Nakasuot ng basura. Isa Pangtanga. May pag-aral pa ako sa abroad. May magandang kinabukasan ako. Hindi ko siya pakakasalan. Yuxin, Ikaf? Kung ayaf Montag, huwag mong pilitin. Ituring na lang natin na ang pamilya Jiang ay walang swerte. Alagaan mo na lang siya ng maayos. Lolo. Payag ako. Ang dragon na natutulog sa ilalim, ang liyong natutulog ng mahimbing. Darating ang araw na magigising ang tigre. Yuxin, ikaw ay may malaking swerte. Paano ka napakasal sa tangang ito? Nagsisisi ka na, di ba? Siya ay magiging pabigat sa iyo habang buhay. Huwag mong sabihin yan. Hindi kailanman naging pabigat si Haoran sa akin. Ang pinakamaswerteng bagay sa buhay ko ay ang makapag-asawa sa kanya. Huwag mo akong papatahin. Nagka-developan na ba kayo nitong tangang ito? O baka naman malaki itong tanga, kaya satisfied ka? Ikaw, Ano ka diyan? Huwag kang magmalaki. Anong pagiging inosente pinapanggap mo? Nakasuot ka ng ganyan. Nandito sa Emperor Hotel para magpakita ng kabastusan. May kapatid akong tulad mo. Nahihiya ako sa iyo. Tumigil ka. Babastusin kita kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano. Umalis ka.
Ano NG Ingay Montag? Malapit na dumating ang EIE. Honey, buti na lang dumating ka. Itong dalawang walang kwenta. Gusto pumasok ng pursahan sa Emperor Hotel. Siguro nalaman nitong tanga ang balita. Gusto ipadala ang babaeng ito para akitin ang EIE. Woo, alam din pala nitong tanga na darating ang EIE. Sa Emperor Hotel ngayon, nag-ayos pa. Not bad, subukan muna natin. Pareho pala tayo ng gusto. Honey, napag-usapan natin na ang chance na to ay para lang sa amin magkapatid. Ikaw at ako. Pareho ng gusto. Gusto pareho ipadala ang mga babae nila sa EIE. Hoy, baka magustuhan nga ng EIE ang sister combo. Baka talagang type niya, hahaha. Sinong nagsabing gusto ko? Hindi ako nagkakamali, no? Ang ibig niyang sabihin, Zia ang VIP? Haha, right. inggit na inggit ako sa'yo na pangasawa mo ang ganitong klaseng tao. Nga pala, nung kinuha ka niya sa kasal ni Pinchao, Zia rin yun, di IBA? nakakadiri, alam mo ba, kung anong sakripisyo namin para lang makita ang EIE na to. Naiinis ako sa pagiging EIE mo, nakakasuka. Manager Chen, palayasin mo na itong nakakadiring tao. Malapit na dumating ang pera namin. Baka agawin nitong tanga. Nag-sacrifice para makita ko. Hindi ko alam yon. Adik na adik ka sa pagpapakite. Siya ang mananatili, umalis ka. Huwag mong ulitin. Kung hindi, pahihirapan ka ng Chansuan Group. Honey, talagang Ivan Montag ate ka o? Napag-usapan natin ako lang ang ipapadala bilang aso ng EIE. Yuling, nababaliw ka na ba? Anong pinagsasabi mo? Anong nagmamadali? Sinabi kong bibigyan kita ng chance. Hindi ako magbabago, etong EIE ay. Espesyal na ikinag-utos ni Luo, ang pinakamayaman. Siyempre, kailangan ng trato na parang emperador para sa kanya. Sabihin mo nga, ano ang handog ko para sa dakilang tao? Ete, akala mo ba ang pagpapakasal kay Kinshao ay pagpasok sa mayamang pamilya kapag nakilala ko na itong dakilang tao? Hindi ka karapat dapat kahit magsuot ng sapatos ko. Gusto kong maging aso ng dakilang tao para pasayahin siya. Wala kang hiya. Huy, eshaha. Huwag mong sabihin yan, magkano ba ang halaga ng hiya? Huy, kayong magkapatid, maging aso na lang ng dakilang tao. Kapag natuwa siya, ang pamilya Jiang nyo ay biglang yayaman. Sa oras na yun, may oras ka na para alagaan itong tanga. Sabihin ko ang plano ko para sa iyo. Galing ako sa pamilyang may kultura, ang tema ay elegance. Magpe-perform ako ng plauta para sa dakilang tao bilang entertainment. Hahaha, maganda yan. Pamilyang may kultura at makata. Magugustuhan yan ng dakilang tao. Kulang kay Ayata. Mayaman ako, mayaman pamilya ko. Ito na ang dala namin. Dumating na ang pera ng dalagang mayaman. Magkalat ng pera para sa daan ng dakilang tao. Ang sobrang ordinaryo ay elegance din, Babi. Ano sa tingin mo sa mga handog ko para sa dakilang tao? May plauta para sa aliwan, may aso para utusan. Ngayon may pera pa para sa daan. Malaki ang scale nito, diba? Payaso. Ganito lang kaliit na pera ang ipapada mo para sa akin. Sasabihin ko sa'yo, hindi magugustuhan ni Loli ang performance mo. Talagang hindi siya masisiyahan. Hoy, aray, Boss Luo ano? Dumating na ang dakilang tao. Wala akong nakikita Ziga azikazuhin ka o agad. Azikazuhin ka o agad. Dumating na ang dakilang tao. Kailangan kong magmadali sa pintuan para salubungin. Anong silbi ng pagmamadali ngayon? Sasabihin ko sa'yo, ayaw ko sa mga mababang klaseng pamamaraan nyo. Ganito lang kaliit na pera. Nagpiplauta pa at nagpapakaaso, kabastusan. Nababaliw na itong tanga. Mahal ano pa ang iniisip mo? Tawagin mo na ang mga tao. Dalhin nila at patayin. Kanina lang sinabi ni Luo na dumating na ang dakilang tao. At ngayon walang ibang tao. Siya kaya ito. Ang Diyos ng Rose Finch ay si Likang Long. Muntik na ako maluko en Gitanga. Dumating na ang tunay na dakilang tao. Ako po si Chenhao en Gitang Swan Group. Matagal ko na po kayong hinihintay. Handa na ang lahat. Galing SA Tiang Swan Group. DIBA? Si Luoli ang nag-utos sa inyo. Oo, tama. Ampi, Tonggago na, 2. Tingnan natin kung paano ka magpapanggap ngayon. Nagalit ka PA Divine General. Wala kang matitirang buto. Handa na ba ang lahat? Handa na. Divine General, ako po ay aso ninyo. Talagang naayos na ang lahat. Kasalanan ng dalawang yang walang kwenta. Wala pong kinalaman ang asawa ko. Walang kwenta. Sino ang sinasabi mong walang kwenta? Gusto mong mamatay? Oy, oy, oy. Oy, tika lang. Bah. Sandali lang. Si Young Master pala. Young Master.
Si Yuxin to, di naman karapat dapat mamatay. Hayaan mo na. Imposible. Tu. Isa siyang Changgang, di ikaunga. Pinahalagahan. Paano siya magiging yung master ng Divine General? Divine General, nakakamali ka yata. Tama na, Yuling. Sinabi ko na sa'yo. Huwag mo nang guluhin si Haoran. Imposible. Tu. Ikaw ang VIP na yon, Divine General. Dibia, tingnan mo kami. Ako, nagpapakaaso sa'yo. Siya naman, nagpapakita ng talento. May pira pi akiming olay. Nandito kaming lahat para maglingkod sa'yo. Huwag naman ganong biro. Mga ordinaryong babae at pera lang ang dala nyo? Kulang ba? Yang pra enyo sa akin? Yang Master, pera nyo po pala ang lahat ng ito. Ano ngayon? Sabi ko sa'yo, kulang ang pera mo pang sahid lang. Aminado ka na ngayon? Pinapili ng lolo mo noon sa inyong magkakapit. Kung sino ang pakakasalan ako. Ngayon, nagsisisi ka na, di ba? Kuya, so sorry per. Nagkamali ako ng tingin. Kasalanan ng babaeng to. Ibabalik ko siya sa'yo. Kanina, tanga ang tawag mo sa akin. Ngayon, kuya na. Wala akong ganyang kapatid na walang dignidad. Ipaalam kay Lori. Investigahan ng mabuti itong si Chen Hao. Huwag hayaang sirain ng isang bukbok ang buong kumpanya. Opo. Ay hindi, kuya. Karapat dapat akong mamatay. Hindi ko dapat kinalaban kayo. Di ba nga dapat humingi ka ng tawad sa ate mo at sa kuya mo? Bilis. Hindi pwede. Hindi ako hihingi ng tawad sa kanila. Mga artista lang yang pinasunod ng walang kwenta. Anong pira? Pagkeng lahat, yan. Mahal. Anong ginagawa mo dala-dala ang napakaraming pera? Kulang sa cash reserve sa Jiangnan, sabi ni Luoli. Nagprepara ako ng kaunting allowance para sa inyo at sa inang may bahay. Ang natitira pa ay 100 forklift. Ngayon ay nakarating na sa iba-ibang lugar sa Jiangnan para ipamahagi sa mga tao. At meron pang pera. Sino ka talaga? Sino man ako, wala namang kinalaman sa'yo, di ba? Young Master Lin. Hindi. Bayaw, kasalanan ko lahat. Hindi ako dapat nagsalita sa iyo ng ganito. Pati na rin kay ate, hindi ako dapat nagsalita sa iyo ng ganito. Pamilya tayo, huwag mo akong pansinin. Sige na? Kanina pa sinasabi mong paparusahan mo ako, di ba? Bayaw, nagbibiro lang ako sa iyo. Ate, tulungan mo ako, pakiusap, kausapin mo si Bayaw. Pakiusap, patawarin mo ako ngayon, hindi ko na ito ulitin. Haoran, pagod na ako. Samahan mo akong umuwi. Sige na. Miss Jiang, handa na ang presidential suite. Maaari na kayong sumama ng iyong master. Bayaw, dapat ako ang kasama mo. Bayaw, pwede bang asawa ko? Iaalay ko sa iyo, karangalan ko rin at masaya ako. Tulad mo lang, karapat dapat, mga tauhan, itapon din ninyo siya. Huwag ninyo siyang hayaang makagulo sa katahimikan ng iyong master. Ano ang nangyari? Haoran, natatakot ako. Ang Northern King ay pinakamakapangyarihan sa Daxia. Kahit sina Luo, ang pinakamayaman, hindi nila kayang talunin siya. Isang salita lang niya, maraming tao. Ang handang pumatay sa atin sa Jiangnan, kahit ano ang kapalit. Huwag kang mag-alala, simula nang magising ako. Ang wakas niya ay nakatakda na, ang Northern King. Ay patay na sa bahay. Pero siya ay may malaking kapangyarihan at pinakamalakas ngayon. Hindi natin siya kayang talunin. Teka, takas na lang tayo. Sa lugar na walang nakakakilala sa atin. Mabuhay ng tahimik. Wala ka bang tiwala sa akin? Huwag kang mag-alala. Ang pinagmulan ko ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Pangako sa'yo, kapag tapos na ang lahat ng ito, dadalhin kita. Sa simpleng buhay na gusto mo, sige. Talaga bang malulutas ito? Talaga? Maniwala ka sa akin, bigyan mo pa ako ng kaunting panahon. Kapag nalutas ko na ang mga ito di ba? Gusto mo ng flower shop? Sa tabing dagat tayo mamuhay. Magtayo ng flower shop at mag-alaga ng 2 aso. Sa hinaharap, araw-araw nating ilalakad sila, okay? Okay, naniniwala ako sa'yo. Haoran, alam kong pinapatahimik mo lang ako. Huwag kang mag-alala, ano man ang mangyari, sasamahan kita, kahit mamatay pa. Ate, nasira ang aking kinabukasan. Nasira rin ang aking mga paa. Mulan gayon. Ako'y isang basura na. Huwag kang mag-alala, ang basurang iyon, ang ginawa sa aming pamilya Pin. Gagantihan ko siya ng 10 bises. Ngunit ang aming pamilya Qin ay wala na. Ano ang aming gagamitin para maghiganti? Dumating ang prinsep ng Zenbi.
Pagpugay sa inyo, mahal na prinsep. Sino ang may gawa? Sa pag-ulat, mahal na prinsip, isang taksil sa bansa, isang taksil na may apelidong Lin. Hindi lamang niya tinalo ang master ng pamilya Qin. Pinatay pa niya ang iyong mga tauhan. Napakalakas niya. Ang Supreme Bond ay talagang overbearing, kahit sa namamatay. May epekto ito ng muling pagkabuhay, kaya't hindi nakapagtataka na ang pamilya Lin ay nakapagtataguyod ng datsya sa loob ng 100 taon. Malakas siya. E ako? Ano ang ginagawa ninyo rito? Bayaw, dumating kami para humingi ng tawad sa inyo at kay Ed. Alam naming nagkamali kami, patawarin mo na kami. Bayaw, hindi mo naman dapat ipagkait ang isang pagkakataon para magbago. S.A. Amin, D.I.B.A. Okay, pinapatawad ko kayo, ngayon umalis na kayo. Bayaw, taos puso kaming nagbabago. Huwag ka nang magalit. Bayaw, tingnan mo, tayo'y isang pamilya. Kahit basagin ang buto, magkakaugnay pa rin at saka, maami kang negosyo. Hindi ka mapapanatag kung ibibigay mo sa iba. Ganito, ibigay mo sa akin, tutulungan kitang pamahalaan ng libre. Ah, kaya pala ito ang pakain nyo. Sa tingin ko, hindi talaga kayo dumating para humingi ng tawad. Yan yung link noong nakaraan. Ano ang ginawa mo sa iyong ate, alam mo sa sarili mo at ikaw rin. Bilang boyfriend ni Jen Yuling, hindi mo man lang pinigilan. Sa halip ay naging kasabot ka pa. Kung wala akong kapangyarihan o kayamanan, hindi ba't kayo ang mga api sa akin? Ah, tama ang sinabi ng bayaw. Ganito, magbabago ako sa hinaharap, ikaw ay mabait at mapagpatawad. Patawarin mo na kami sa pagkakataong ito. 8, makiusap ka kay kuya. Pakiusap, patawarin niya kami. Hindi mo naman kami matitiis. Na makitang mamatay sa gutom ang kapatid mo. Emergency announcement. SA Region NG Yangnan. Buong lungsod ay naghahanap sa trader na si Lin Haoran. National manhunt na. Ang pinakamayaman sa datsya at 2 general ay itinuturing na kasabwat. Malaking gantimpala sa makakapagbigay ng impormasyon. Ah, trader ka pala. Nagmamalaki ka pa sa harap ko. Ang cute-cute mo talaga. Ngayon, lahat kayo ay hinahanap. Tingnan natin kung ano gagawin nyo. Buti na lang agad tayong umiwas sa kanya. Baka madamay pa tayo. Tigilan na natin sila. Magsumbong na tayo, baka maunahan pa tayo ng iba. Tara na. Haoran. Alis na tayo. Huwag kang mag-alala. Young Master, may masamang balita. Nakita ko na. Higit pa riyan, ang prinsip ng Zenbei ay personal na pumunta sa Jiangnan. At ipinahayag niya roon na bukas ay magkakaroon ng public execution. Sino ang papatayin? Ang inyong ina. Ano? Ayon sa impormasyon natin, tiyak na totoo ito. Buhay pa ang nanay ko. Buhay pa siya. Congratulations, young master. Kung ganito ang plano ng prinsipe ng Zenbei, at ginamit niya ang buhay ng aking ina bilang panakot, bibigyan natin siya ng gusto niya. Hintayin mo kami sa hotel, Yuxin. Sasagipin ko muna ang nanay ko bago kita sunduin. Hindi kakayanin ni Haoran. Laban sa prinsipe ng Zenbei. Kailangan kong tumulong. Hindi ko siya pababayaan.
Kahit ako ang mamatay, ililigtas ko si Haoran. Matigas talaga ang ulo mo. Hanggang ngayon ay ayaw mong magsalita. Nagmamalaki ka pa. Tingnan natin kung matigas ang labi mo. O ang latigo ka o. Kung kaya mo, patayin mo ako. Ang mga Lin ay bayani na namatay ng nakatayo. Hindi mga duwag na nabuhay ng nakaluhod. Gusto mong aminin ko ang kasalanang hindi ko ginawa at siraan ang angkan ng Lin? Panaginip mo yan. Mga traitor kayo, hindi karapat dapat tawaging bayani. Pagdating ng anak mo, tingnan natin kung makakapagsalita ka pa. Ate, pahinga ka muna, ako muna. Ang lalaking iyon ang pumutol sa kinabukasan ko. Babawi ako sa kanya. Tama na ang paghahampasan. Kailangan pa natin siya. Mabuhay ang Crown Prince. Tumayo. Nandito ang Crown Prince. Siguradong tatakbuhan na ang mga rebelde ng pamilyang Lin. Kanina, pinilit kami ng rebelde na ihandog ang lahat ng aming yaman. Kung wala ang Crown Prince, nasa malaking problema na kami. Oo, tama. Malaking utang na loob namin sa inyo, Crown Prince. Ang pamilya Liu ay kusang loob na maghahandog ng kalahati ng aming kayamanan sa inyo. Bilang pasasalamat, ganoon din ang pamilya Wang. Ito ay munting handog mula sa 3 pangunahing pamilya. Sana'y tanggapin ninyo. Talagang puno ng mga tapat na mandirigma ang Jiangnan. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo pababayaan ng North Guardian Prince Manor. Maliit na bagay lamang ito. Ang North Guardian Prince ang tunay na bayani. Sana'y huwag po ninyo kamuhian ang aming kahinaan, Crown Prince. Crown Prinsipe. Sa tingin ko ay oras na. Siguro natatakot na ang rebelde. At hindi na magpapakita. Bakit hindi na lang natin simulan? Ang pagpapatupad ng parusa sa ina ng walang kwentang iyon? Sige na. Opo. Tigilan niyo yan. Howren, ay kaubiya yan? Umalis ka na. Ito ay bitag niya. Inay, ano man ang mangyari, ililigtas kita ngayon. Nakita ang Crown Prince. Bakit hindi ka lumuhod? Ang kapal ng apog mo. Ang rebelding ito, sa halip na magsisi, ay nagwawala pa. Kayong tatlo, pagtatanggol sa masama, itinuturing na paghihimagsi. Aminin ninyo ang inyong kasalanan. Crown Prince. Sayang ang oras sa pakikipag-usap sa mga rebelde. Takpin na lang natin sila. Nandito ang Crown Prince. Naglakas loob pa kayong pumunta? Talagang naghahanap kayo ng kamatayan. Luo, ang mayaman. Atlong kagalang-galang na general. Naalala niyo pa ba kami? Noon, pinilit ninyo kaming mga pamilya sa Jiangnan. Naisuko ang aming mga ari-arian. Malinaw na malinaw pa sa aming alaala. Talagang lahi ng mga traidor. Walang talino. Sa kaliit-liit ang kakayahan mo, sa loob ng kumpletong bitag na ito, makakalabas ka pa kaya? Huwag kang magpakapalalo. Ang pamilyang Lin, sa loob ng 100 taon, ay laging tapat sa dakilang siya. Kailan kami naging traitor? Ang North Guardian Prince Manor ang pumatay sa halos 100 miyembro ng aming pamilya. Ang pamilyang Lin ay naghihimagsik laban sa estado. Ang North Guardian Prince Manor ay kumikilos alinsunod sa langit. Nararapat lamang na lipulin silang lahat. Ikaw ay isang nakapuslit na isda lamang. Dapat nagtago ka na lang. Naglakas loob ka pang magsalita ng ganyan. Sinasabi mong ang pamilyang Lin ay traitor. Mayroon ka bang anumang ebidensya? Huwag kang magdadahilan. Noon, sa awa ng aking pamilya, kanaming inampon. Hindi ko inakalang na kunwari ka lang para patayin ang 2 general ng Prince ng Zenbei. Ano pa ba ito kundi pagtataksil? Ako ang biyenan mo. Akala mo ba nagsisinungaling ako? Noong nasa amin ka pa, ramdam ko ng may kakaiba. Laging may mga taong kakaiba ang pumapasok at lumalabas. Ngayon ko lang nalaman na nakikipagsabwatan ka pala sa mga dayuhan. Balak mong magrebelde. Kung alam ko lang, dapat noon ko pa ipinaalam sa palasyo. Pangahes. Hindi mo dapat dinudungisan ang pangalan ng aming young master. Tingnan mo ang itsura niya ngayon. Kailangan pa bang dungisan? Baka naman ang nanay niya ang nakipagtalik sa dayuhan. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi ka o anon gayon? Ulitin mo. Sinasabi ka o anon gayon? Gusto Montag bang suntukin ako? Subukan Montag. Ang aking ama ay namatay para sa libu-libong mamamayan ng Daxia. Hindi ko hahayaang dungisan ng sinuman ang kanyang pangalan. Sinasabi niyong taksil ang aming angkan, gusto ko sanang itanong sa inyo. Noong lumalaban ang aking ama sa 4 na night ng kanluran, nasaan kayo? Noong ginamit niya ang lahat ng lakas para sugpuin ang demonyo, nasaan kayo? Saang lupain ng Daxia? Ang hindi nabasa ng dugo ng aming angkan? Saang lugar? Ang
ang hindi inilibingan ng mga tapat na kaluluwa ng aming angkan. Zia, anak ni Xiao Tianzun? Paano? Anak NG Supreme Being? Kaya pala sinasamba siya ng pinakamayaman sa Dacia at ng dalawang general. Magaling ang pag-arte mo, halos ako'y naniwala. Sinasabi mong ang ama mo ay Supreme Being ng Dacia. Sino ang makakapagpatunay? Akala mo ba dahil patay na siya, wala nang makakapagsabi ng totoo? Pangahas kang gumungi sa pangalan ng Supreme Being ng Dacia. Pinagnakaw mo ang aking Supreme Bond at ikinabit sa sarili mo. Akala mo ba bulag ang lahat ng tao? Ha ha ha. Sinasabi mong ninakaw ko ang Supreme Bond mo. Sino ang nakakita? My Lord. Walang nakakita. Ang rebelde lang ang nagsisinungaling sa sarili. Bakit mo ako tinitingnan, rebelde? Akala mo taki magbibigay ako ng peking testimonya? Sabihin ko sa iyo, huwag mong isipin na tutulungan kita dahil lang ikinasal ang kapatid ko sa iyo. Ngayong narito si MY Lord, mas mabuting sumuko ka na. MY Lord, ang taong tulad niya. Hindi ko sasamahan sa kanyang kasamaan. Talagang tapat kayong mga ministro. Dahil sa inyong pagsisikap, patatawarin ko kayo sa kasalanan ng pagtatago ng rebelde. Salamat, my lord. Ano, ayaw mo pang sumuko? Sige, ngayon ko lang gagawin para tuluyan kang mawalan ng pag-asa. Una, papatayin ko ang iyong hamak na ina bilang babala. Ina! Ginamit mo ang buhay ng aking ina bilang panakot. Talagang karapat-dapat sa inyong angkan ng Zenbei. Sa isang tulad mong rebelde, walang dapat pang alalahanin. Ang pagpapaalam ko sa inyong mag-ina na magkasama ay tanda na ng aking kahabagan. Subalit, dahil sa pagmamahal ninyong mag-ina, maaari kitang bigyan ng isang pagkakataon. Prince, huwag nang mag-aksaya ng panahon sa kanila. Patayin na lang natin silang lahat, mga traitor. Hindi karapat-dapat na makipag-usap sa inyo. Haoran, huwag mo akong intindihin, tumakbo ka na. Huwag kang maniwala sa kanya. Anong pagkakataon? Lumapit ka. Hindi ko sinabing lakad ka papunta dito. Lumuhod ka. Lumuhod ka at lumapit. Haoran, huwag kang luluhod. Mabuti. Lumuhod ka at aminin ang inyong mga kasalanan. Dahil sa kahabagan ng aking ama sa pagpapamahala, maaari kong isipang palampasin kayo. Haoran, huwag kang luluhod. Ang aming angkan ng Lin, lalaking matatag at may dangal. Kailan pa kami nagpakumbaba sa mga tulad ninyo? Haoran, pakinggan mo ang aming angkan ng Lin. Mas pipiling mamatay ng nakatayo. Nakita mo, Takbea? Ito ang kapalit ng paglaban sa aming Zenbi Wangfu. Pero huwag kang mag-alala. Ipapadala kita sa kanya. Ayong tatlong walang malay. Naglakas loob pang tulungan ang mga rebelde. Prince, ang mga kumpanya sa ilalim ng Tiansuan Group ay na-seize na at ang mga pondo ay na-freeze. Bukod dito, ang kapangyarihang militar ni Li Kanglong ay na-revoke na rin. Tatlong walang utang na loob. Hindi na lang kayo nagpahinga, naghasik pa kayo ng gulo. Isang pitik lang ng aking daliri, kayo'y magiging alikabok. Sa pagkakaroon ng prince, ang mga tulad ninyo ay walang saysay. Loli, hindi ba't ikaw ang nag-utos sa akin noon? Nagibayin ang pamilya Pin? Nasaan na ang tapang mo? O Luo, ang mayamang tao, mukhang ikaw rin ay nalugi, hindi ba? Hahaha. Naku, dalawang general, hindi ba't gusto ninyong kunin ang lahat ng aming ari-arian? Ngayon, bakit kayo napunta sa ganitong kalagayan? Walang kapangyarihan. Isa kang asong ulol. Anong karapatan mong magmalaki? Brother Wang, tingnan mo ang ginawa nila. Naglakas loob na maghimagsik laban sa prince. Hindi pa sila pinatay. Ay tanda ng kahabagan ng prince. Ikaf, ano ka? Walang kapangyarihan, isa kang asong ulol. Hindi ka dapat na makipag-usap sa amin. Patayin na lang sila. Nagtangka pa kayong maghimagsik. Nakakatawa talaga. Sa harap pa mismo ni Prince Haoran, nagbabalak pa kayong gumawa ng kalokohan. Talagang naghahanap kayo ng kamatayan. Isinasaalang-alang ko ang inyong paglilingkod sa hangganan ng dakilang piya sa loob ng maraming taon. Kaya bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Basta sumuko kayo sa akin. Maaari kong isipin na palayain kayo. Napakabait ni Prince Haoran. Kung kami ang nasa katayuan niya, tiyak na pinagpira-piraso na namin kayo. Mga hampas lupa lang kayo, nagmamalaki pa kayo rito. Kung ayaw ninyong tanggapin ang aking kabaitan, huwag ninyong sisihin ang aking kalupitan.
Hauran, Yuksin. Nawala na talaga ang nanay ko. Hindi pa kami nakakapag-usap ng maayos. Ang lakas ng inyong pagmamahalan bilang mag-ina. Akala mo ba, sa pagpapanggap mong iyan, magiging malambot ang puso ko? Prince Hauran, hindi sila mga rebelde. Kakakilala lang niya sa sarili niya. Paano siya makakagawa ng paghihimagsi? Pakiusap, palayain mo na siya, pwede ba? Palayain mo siya. Sige, Nikita Kong may konting ganda ka rin. Lumuhod ka rito. At maaari kong palayain siya. Huwag kang luluhod. Pinatay ninyo ang angkan namin, pinaslang ninyo ang aking ina. Ang angkan naming Lin ay nagtanggol sa dakilang siya ng mahigit 100 taon. Ngunit ganito ang aming kapalaran. Ngayong araw, gagamitin ko ang iyong dugo bilang handog sa aking ina. At sa kaluluwa ng buong angkan naming Lin. Ha ha ha. Ang aming Northern Suppressing Prince Mansion ay may ganap na kapangyarihan. Bala ka ng Sacred Bone. Ano ka na yon? Ngayon ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na pangunahing henyo sa mundo. Ito ang iyong kapalaran. Ang aking kapalaran. Kahit na ito ang aking kapalaran, simula ngayon. Babaguhin ko ito. Kung gusto kong gumuho ang langit, hindi ito makakalaban sa akin. Kung gusto kong lumindol ang lupa, hindi ito makakalaban sa akin. Mamatay ka na. Tabak, dumating ka. May kunting kakayahan ka, pero hanggang diyan ka na lang. Naisama ko na ang Sacred Bone. Sa tingin mo ba, makakalaban mo ako? Walang kakayahan. Ang mamatay sa kamay ni Prince Hauran ay isang karangalan para sa iyo. Sa loob ng dakilang tiya, maliban sa aking ama, wala nang makakatalo sa akin. Sa susunod na paghagis, papatayin kita. Kahit si Prince Hauran ay hindi niya kalaban. Tanging ang Northern Suppressing Prince lang ang makakalaban sa kanya? Tama ka. Ang Northern Suppressing Prince ang pinakamalakas na mandirigma sa kasalukuyan. May mas malakas pa ba sa kanya? Ako na ang pinakamalakas. Paano ako hindi makakatalo sa iyo? Isang alagang asong gubat. Hindi ka dapat makipaglaban sa mga mabangis na hayop ng gubat. Hindi ako naniniwala sa iyo. Basura, imposibleng maging kalaban mo ako. Walang kwentang unang hari, puro pangalan lang. Ano ang mangyayari kung nanalo ka sa akin? Itong araw mula ngayon, magdaraos ang aking ama ng seremonya ng banal na pagpaparangal. Tatanggap ng paggalang ng libo-libo kung gagalawin mo ako. Ang buong Jiangnan ang magiging bayad sa aking pagkamatay. Kaya mo, Takpia? Bakit hindi mo papakawalan ang prinsip? Gusto mo bang magdulot ng pagdanak ng dugo sa buong Jiangnan dahil sa iyo? Kung may mangyari sa Haring Zenbi, papatayin niya ang lahat ng kakilala mo. Huwag na magsalita ng marami, pakawalan mo na ang prinsip. Pakawalan mo na. Sabi ko na, hindi mo ako kayang galawin. Ang taong gustong patayin ni Lin Hauran. Kahit ang langit ay hindi makakapigil. Ang isang sabi na ito para sa iyong pandaraya at paninira. Sa mga tapat at mabubuting miyembro ng Angkan Lin. Ang isang sabi na ito para sa iyong kalupitan at karahasan. Sa pagpatay sa buong Angkan Lin. Ibalik mo ang aking banal na buto. Sabihin niyo kay Shen Huian. Itong araw mula ngayon sa seremonya ng banal na pagpaparangal. Gagamitin ko ang ulo ng kanyang anak. Upang yalay sa kaluluwa ng buong Angkan Lin at para makita ng buong mundo. Ang kanyang tunay na mukha. Gusto kong malaman ng lahat na ang Angkan Lin. Ang tunay na tagapagtanggol ng dakilang siya, hindi niya kayang galawin ang Jiangnan. Hauran, natatakot ako. Panginoon, ano ang susunod nating gagawin?
Panginoon, ang lahat ng aking ari-arian ay na-freeze na. Ang kapangyarihang militar ni na Aoyang at Kanglong ay naalis na rin. Maaring. Hindi kami makakatulong sa iyo ng malaki. Panginoon, sa ngayon ay patuloy na lumalawak ang kapangyarihan ng Haring Zenbi. Halos buong dakilang piya ay nasa kanyang kontrol na. Tayo ngayon, parang hindi na makagalaw. Noong may pera at kapangyarihan tayo, hindi pa rin tayo kalaban niya. Lalo na ngayon. Panginoon, takas na lang kayo, kami na ang haharap sa kanya. Tama si Aoyang, ang lahi ng Tianzun ay hindi dapat mawala. Sigurado ba kayong mananalo si Shen Huian? Huwag kayong mag-alala, may plano ako. Haoran, baka magdulot ito ng malaking pagdanak ng dugo. Kung may mangyari sa akin, mag-ingat ka sa Haring Zenbi. Shen Huian, ipinadala ko na ang 3 dakilang hari, papunta sa labas ng kaharian. Kung siya ay maghihimagsik sa hinaharap, gamitin mo ang banal na buto para durugin ang banal na tambuli, upang tawagin silang bumalik. Hawakan mo ito ang banal na tambuli. Ang banal na tambuli ay gawa sa meteoritong Tianlai. At maaari ring durugin. Gamit ang butong Panginoon, ang tambuli ay sumira sa 9 na rehiyon. Dalawampung taon na ako sa diserto, para lang sa araw na ito. Panginoon, narito na ako. Dalawampung taon na, ang anino ng dragon ay lumitaw. Tinatawag na ako. Ang tambuli ay sumira, ang huni ng dragon ay umalingaw-ngaw, ang Diyos na hari ay lumabas. Ang mundo ay gumuho, haha. Ang tagal kong nagtiis sa labas ng kaharian. Kahit noong lipulin ang kanilin, hindi ako makapunta. 20 taon akong nagtiis. Ngayon, ako na ang hari ng kanluran. Sa wakas, dumating na ang utos ng aking Panginoon. Maaari na akong bumalik. Hindi maganda, ipadala ang aking utos, tipunin agad. 30,000 mandirigmang Aprikano. Ipadala ang utos. Binata, ibig mong sabihin, sila ay bumalik na? Zila? Huwag kayong mag-alala, ang inyong matandang kaibigan ay malapit nang bumalik. Binata, kami ay alis na. Haoran, baka ako ay. Ang babae. Huwag kang mag-alala, maniwala ka sa akin, walang mangyayaring masama. Naniniwala ako sa iyo, kasama kita hanggang ngayon. At nakita kong bumalik ang iyong malay, wala na akong pagsisisi. Ang tanging pagsisisi ko ay ang tagal na nating kasal. Pero hindi pa tayo nagkakaroon ng tunay na relasyon. Haoran, gusto kong ibigay ang sarili ko sa iyo. Gawin natin ang sinasabi ko. Sige, Binata. Oy, ilang araw lang hindi nagkita. Bakit ganyan ang hitsura mo, Luo? Sino ang nagpahintulot sa inyong pumasok? Lumabas kayo. Ay. Akala mo nagpiahari ka piahin ang gitasya? Sabihin ko sa iyo, lahat ng iyong ari-arian, kasama ang hotel na ito. Ngayon ay akin na ang lahat, kung ayaw mo magkaproblema, magpakabait ka. Luoli, huwag mo nang patulan, importante ang ating trabaho. Patal, pag-usapan natin ang hindi patal. Kayong mga asong ulol, may pera ba kayo para mag-check-in? Huwag ninyong isipin na libre lang ang lahat dito. Kung may pera, magbayad. Kung wala, lumabas kayo. Nagpapahinga si Yuxin, may trabaho ako. Mamaya na ang bayad. AME, ano sa amin ang pahinga niya? Huwag mong isipin na dahil kapatid ko siya, libre na ang lahat. At saka, bangkarote na siya ngayon. Ang presidential suite ay 300K bawat gabi. Kaya mo ba? Kung may pera, magbayad. Kung wala, umalis kayo. Guard. Palayasin ninyo ang dalawang ito. At itapon ang kanilang mga gamit. Ay, huwag muna, ilang araw na silang libre dito. Ang mga gamit nila ay pantayad na sa utang. Uun ka. Si Jen Yuling ay tunay mong kapatid. Hindi ka napakita ng kahit kaunting pamahal sa pamilya.
Ano naman kung tunay na kapatid? Ang taong tulad niya, dapat habang buhay niyang tuntungan. Ano ang sinasabi mo, Montag? Ano ang nangyayari? Dati kayang-kaya ninyong kontrolin ang lahat. Ngayon, wala na kayo kundi mga asong nagmamakaawa na walang tahanan. Ano pa ang ipagmamalaki ninyo? Gusto mong tumira dito? Sige. Ganito, lumuhod ka, makios up ka sa akin. Magmano ka sa akin, baka sakaling maawa ako. At payagan kang manatili ng ilang araw pa. Akala ba niyo talaga na si Loli at ilan pa lang ang nasa ilalim ko? Meron pa akong iba. Maraming beses na kitang binigyan ng pagkakataon. Pero hindi pa rin kayo nagbabago. Kung mapapatuloy kayo sa pagiging bulag, ang naghihintay lang sa inyo ay walang katapusang impyerno. Ay naku, natatakot ako. Nakita, Montag? Nagpapanggap pa rin na malakas. Hindi ba't may mga tauhan ka? Ilabas, Montag, sila. Ilabas mo silang lahat. Malapit ka nang mamatay. Pero matigas pa rin ang mukha mo. Narito na sila. Ang hari ng kanluran na si Dong Fanging. Ang hari ng silangan na si Chuchan. Ang hari ng timog na si Duancheng. Nagpapakumbaba sa aming Panginoon. Ang Panginoon ng kanluran na si Dong Fanging. Ang ganitong dakilang tao, paano siya makarating dito? Si Duancheng na nag-isang humarap sa libo-libong sundalo. Hindi ba't patay ka na? Ang hari ng digmaan sa Afrika na nagtanggol sa ating bansa at nagpalawak ng teritoryo ng 3,000 milya, si Chushan. Bakit siya narito? Nahuli kaming dumating, patawarin mo kami, aming Panginoon. Walang problema, tumayo kayo. Ano? Gusto mo pa bang lumuhod ako? Hindi ba't pinigilan ka ng prinsa? Bakit mayroon ka pa rin? Hindi ako sinatao na nagpakumbaba sa'yo. Kalokohan. Isang maliit na kaharian lang ng Hilaga. Ang lakas ng loob mong sabihin pipigilan ako. Nakakatawa. Panginoon, paano natin sila pakikitunguhan? Bayaw, ako ang may kasalanan. Alam ko na ang pagkakamali ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pangako ko, hindi ko na ito ulitin. Sumusunod lang kami sa utos. Bayaw. Ang mga pamilya sa timog ang pumili sa amin. Maraming beses na kitang binigyan ng pagkakataon. Bayaw, talagang napilitan lang kami. Nagkamali ako. Hindi ko na ito ulitin. Hindi na, bayaw. Patawarin mo kami sa pagkakataong ito. Ang taong tulad mo ay hindi karapat-dapat na makita pa si Yuxin. Dahil kapatid ka ni Yuxin, hindi kita papatayin. Dadalhin ko sila sa Africa para magmina. Hindi, Ayaf. Ayoko. Ayoko pumunta sa Afrika. Ito na lang. Dalhin mo na lang ako sa kanluran. Pangako, hindi na kita makikita. Bayaw, yung pagmimina sa Afrika, nakamamatay yun. Siya lang ang kapatid ninyo. Kayang-kaya nyo ba? Patawarin mo na kami. Dalhin niyo sila. Bayaw. Yung master, noong huli kitang nakita, hindi ka pa abot sa tuhod ko. Ngayon, ang laki mo na. Noon, ang iyong master ay sumusunod lang sa amin para magsanay ng espada. Ngayon, bigla na lang. Naging isang dakilang tao. Pagkatapos buksan ni Xiao Chanzun ang langit at isara ang demonyo, akala namin makakabalik agad siya. Hindi namin inasahan na abutin ng 20 taon. Kahit ang pagkasira ng angkan ng Lin. Hindi niyo kasalanan ng pagkawasak ng angkan ng Lin. Pero tamang-tama ang pagdating niyo. Ang 20 taong paghihiganti. Oras na para tuparin ang utang na dugo kay Prince Zenbei. Matagal na naming hinintay ito. Ipadala ang utos ko, tipunin ang mga dating tauhan ng Lin bukas. Lulubugin natin ang Zenbei Huangfu. Opo. Yuxin, bukas ang huling laban ko. Kay Prince Zenbei, sasama ka ba? Kailangan mo ba talagang pumunta? 20 taong galit, oras na para tapusin. Kung ipipilit ko, sasama ka ba sa akin? Kung talagang pupunta ka, handa akong mamatay kasama mo. Ha ha ha. Congratulations, Prince, sa iyong tagumpay. Nakamit ko na ang Supreme Realm. At halos naabot na ang Land Deity Realm. Kahit na muling mabuhay si Lin Xiaochan, hindi siya katapat mo. Walang katulad ang lakas mo, Prince. Anong Tianzun? Hindi ka dapat maging kalaban mo. Nasaan ang prinsip? Prince, nasaktan ang prinsip sa Jiangnan. Nahuli siya ng mga rebelde na Lin. Nagmamalaki na papatayin kayo. Mga asong ulol. Kayang-kaya ka o zila. Napakalaking katatawanan. Prince, bukas na ang iyong sacred ceremony. Para Jiutu, matagal naming pinaghandaan. Mangyaring isipin ang mas malaking layunin. Pagkatapos ng seremonya bukas, sa aking pag-akya sa trono, iyon na ang katapusan nila. Gagawin ko siyang pira-piraso.
Lin Haoran. Nanay, yung rebelde. Kasama rin ate K.O. Wala akong anak na ganyan. Gusto niyang mamatay kasama ng rebelde. Huwag mo kaming idamay, Lin Haoran. Hindi ko inakala, talagang naglakas loob kang humarap sa kamatayan. Walang kwenta. Walang kwenta ka. Hindi ko maintindihan kung ano ang nasa isip mo. Mabuti na lang, hindi na kailangan pang habulin ka ng aming prinsip. Naiintindihan ko na. Sie Lin Haoran na walang kwenta. Alam niyang wala na siyang pag-asa, kaya't pumunta siya sa Sacred Grand Ceremony. Nag-abang ng kamatayan, mas mabuti pang mamatay sa kamay ng prinsep, para hindi sayang ang buhay niya. Ganun pala, dati ay nagsasabi ng papatayin ang prinsip para ilibing ang ina. Ngayon ay kitang-kita na puro ka lang yabang. Hahaha. Lin Haoran. Ang galing ng plano mo, walang kwenta, pero mali ang iniisip mo. Sacred Grand Ceremony. Wala kang karapatang pumasok. Kailangan ng tiket para sa Sacred Grand Ceremony. Naglabas ako ng 5 bilyon para dito. Para makapanood ng malapit, bukod pa rito. Kahit sa labas lang, napakamahal din. Kaya mong takbing bayaran. Walang kwenta. Nakakatawa, ngayon wala kang karapatang mamatay man lang. Walang kwenta talaga. Ipapakita ko sa iyo, walang kwenta. 1,800 taong gulang na Lingxi, nagkakahalaga ng 1 bilyon, AME. Humihiling ng pahintulot na makapanood sa Sacred Grand Ceremony, ang Jiangnan Chen family. Nag-alay ng isang set ng King Dynasty Enamel Porcelain, nagkakahalaga ng 2 bilyon. Ang Jiangnan Liu family ay nag-alay ng 20% na shares ng Liu Corporation, nagkakahalaga ng 2.5 bilyon. Nakikita mo ba, walang kwenta. Ito ang pagkakaiba natin. Makikita namin ang prinsep, at wala kang karapatang pumasok. Sino ang nagsasabing hindi ako makakapasok? May regalo rin ako. Oh, Nakakatawa, puro papatayin ang prinsip para ilibing ang ina. Sa huli, nagmamakaawa rin sa prinsip, naiintindihan ko na. Hindi siya dumarating para mamatay. Dumating siya para humingi ng tawad sa prinsip. Walang kwenta talaga, pero kahit papaano ay alam mo ang sarili mo. Pero hindi lahat ng basura ay maaring dalhin. bilang regalo para sa Sacred Grand Ceremony. Hoy, buksan natin at tingnan ng lahat. Tingnan natin kung anong regalo ang dala mo para sa prinsip. Prince, nakapatay ka ng prince. At dinala mo pa bilang regalo. Nababaliw ka, nagawa mo ang napakalaking kasalanan. Ngayon ay mamamatay kang walang buong katawan. Hindi ko alam kung sapat ba ang regalo ko. Lin Haoran, kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming idamay. Walang kinalaman ang aming Jiang family sa walang kwentang ito. Tama ka, walang kinalaman talaga. Gagawin ka ng prinsip na 5 piraso. Galitin mo ang prinsip ng Zenbi. Sino ang magbabantay sa Dacia? Dahil lang sa iyong makasariling hangarin. Pababagsakin mo ang Dacia. Hanggat nandito ako, si Lin Haoran, hindi babagsak ang Daxia. Sakto, ang 20 taong paghihiganti, ngayon ko na ito tatapusin. Ngayon, papatayin ko ang mga traidor, ililibing ko ang aking ina, at huhugasan ko ang kahihiyan ng angkanlin. Inay, alam kong naghirap ka nitong mga nakaraang taon. Huwag kang mag-alala. Ngayon mismo, gagamitin ko ang mga ulo ng prinsipe ng Zenbei at ng kanyang anak. Bilang handog sa iyong kaluluwa at sa mga kaluluwa ng angkanlin. Ang ganitong mga traidor ay kahihiyan ng Dacia. Ang pagpapasok ng kanyang bangkay sa seremonya ay isang paghamak sa prinsip. Isa siyang traidor sa bansa. Ano ang karapatan niyang ilibing sa Feng Motay? Ngayon ay ang dakilang seremonya ng Dacia. At ikaw, naglakas loob kang magdala ng kabaong at maghasik ng gulo. At sinabi mo kang ililibing ang traidor. Sa banal na lupain ng Dacia, anong parusa ang narapat sa iyo? Mga tauhan, dakpin ninyo sila. Ang sinumang humadlang sa akin ay mamamatay. Ikaw ay naghahanap ng kamatayan. Kung ngayon mismo ay luluhod ka sa harap ng prinsip at humingi ng tawad, baka sakaling patawarin ka niya at bigyan ng isang pagkakataon. Pero ngayon, ikaw ay naghuhukay ng sarili mong libingan. Mga kababayan, ang Feng Motay ay banal na lupain ng Dacia. Ngayon ay dapat na araw ng pagdiriwang para sa lahat. Ngunit itong taong ito, una niyang pinatay ang prinsepe, at ngayon ay gustong ilibing ang babaeng traidor. Dito, walang respeto sa mga tao, walang respeto sa inyong lahat na naririto, at lalong walang respeto sa prinsep. Upang hindi magalit ang prinsep, kami, ang mga angkan ng Jiangnan, ay dapat tumulong sa prinsip na patayin ang traidor na ito. Ang traidor na ito ay naghimagsik laban sa prinsep. Kami, ang angkankin ng Jiangnan, ay nanunumpa. Nasimula ngayon, hindi kami titigil hanggat hindi siya namamatay. Ako, bilang kinatawan ng mga angkan ng Jiangnan, ay nanunumpa. Hindi kami titigil hanggat hindi siya namamatay. At kami rin, kaming dalawa, hindi kami titigil hanggat hindi siya namamatay. Inay, Wala akong anak na tulad mo. Ate, ikaw na lang ang sumama sa walang kwentang ito. Huwag mo kaming idamay. Kami ay tapat. Sa prinsep ng Zenbi. Inay, alam din niyong si Haoran ay hindi. Anong hindi? Nakita ko na noon pa, Si Lin Haoran na walang kwenta. ay hindi mabuting tao.
Isa lang siyang traidor na nagdadala ng kapahamakan sa bansa. Kapag sumama ka sa kanya, naghahanap ka ng kamatayan. Zimulan ka yon. Hindi ka na, anak ko. Umalis ka. Inay, para lang sumikat sa prinsipe ng Zenbei. Gagawin mo ang lahat. Yupsin, hindi mo pa ba nakikita? Ang inang tulad mo, gagawin ang lahat para sa pera at kapangyarihan. Mas mabuti pa yon kaysa sa mga taong malapit ng mawalan ng buhay. Ikaw pa ang maglalaban sa prinsep. Tingnan mo ang itsura mo sa ihi mo. Nakakahiya ka. Hindi ka karapat dapat magdila ng paa ng prinsep. Ew. Sigurado kayong papatayin ako ni Prince Zenbei. Mabuti nga. Ngayon, gagamitin ko ang dugo ni Prince Zenbei para linisin ang pangalan ng aming angkan na Lin sa loob ng 20 taon. Oras na, ilibing na. Kaya bang? Mabuhay ang prinsep. Ang lakas ng loob mo. Bakit hindi ka lumuhod sa prinse? Prinsep, ito ang taksil ng Dacia. Gusto niyang ilibing ang ina niya rito at nangahas pang magsalita ng masama. Sinabi niya papatayin ka niya rito. Hindi lang yan prinsip. Pinatay pa niya ang iyong anak na lalaki. Ang taong ito ay puno ng kasalanan. Dapat siyang putulin ng libo-libong hiwa. Liner. Ama mo na ang gaganti para sa iyo. Wawasakin ko ang angkan ng Lin bilang alay sa iyong kaluluwa. Shen Huayan, ginamit mo ang dugo ng aming angkan para magpakasasa sa kayamanan at karangalan sa loob ng 20 taon. Ngayon, babayaran mo ito ng iyong buhay. Ikaw ang huling lahi ng mga taksil. Akala ko magtatago ka, pero sinugod mo pa ako. Pinatay mo ang aking nag-isang anak. Dapat kang mamatay. Kung alam ka ulang, dapat noon pa kita pinapatay. Isang taksil na malapit ng mamatay, nangahas pang bastusin ang prinsep. Kung hindi dahil sa awa ng prinsepe, hindi ka sana nabuhay hanggang ngayon. Ang aming angkan ay laging tapat, kailan kami naging taksil. Lahat kayo nagsasabing taksil ako, may ebidensya ba kayo? Anong ebidensya? Ang salita ko ang ebidensya. Hahaha. Magaling. Walang kailangang ebidensya. Magaling. Ako si Linhaoran, hindi ko kailangan. Ang mga ninuno ng aming angkan ang kailangan. Ang dugo ng aming angkan na ibinuhos para sa Daxia ang kailangan. Ang aking ama na nagbuwis ng buhay para sa Daxia ang kailangan. Paano ako kumilos? Ikaw ba ang may karapatang magsalita? Ano ka, Bea? Ikaw ba ang may karapatang humingi ng ebidensya sa akin? Huminto lamang sa pagpapanggap ng dugo ng Bodhabago, Your Highness. Nahayag na ng anak ng prinsipe ang katotohanan. Akala mo ba maniniwala pa kami sa iyo? Ang taong ito ay nagbabalak ng paghihimagsik, nagdudulot ng kaguluhan sa Dacia, at dapat parusahan ng kamatayan. Ang pagpapakita ng dugo ng Buddha ay kahit mas makasalanan. Kahit gaano kakalakas. Hahantong ka lang sa pagdurusa hanggang sa mamatay. Pero huwag kang mag-alala pagkatapos mong mamatay. Ang iyong magandang asawa ay alagaan ko ng mabuti para sa iyo. Gusto mo ng ebidensya? Nasaan ang Heavenly General at Heavenly King? Rinsunang, ito Tian. Rinsunang, ito Ansheng. Hari ng kanluran na si Dongfanging. Ang pinakamayaman sa lungsod, ang Diyos na mandirigmang si Luoli. Templo ng Dragon Tooth ng Dakilansya. Ang Diyos na mandirigmang siligang long ng Dragon Tooth. Templo ng Vermilion Bird ng Dakilansya. Ang Diyos na mandirigmang sa ng Vermilion Bird. Kami ay nagpapakumbaba sa aming batang Panginoon. Ang tatlong dakilang hari ay lumitaw. Si Dongfanging ay ang hari ng kanluran. At ang dalawang iyon, hindi ba sabi-sabi ay patay na? Ang tatlong dakilang hari, kayong lahat ay naghimagsik din. Kami ay kapwa mga hari. Paano naging paghihimagsik ito? Hari ng Hilaga. May masamang balak ka. Matagal na kaming pinag-ingat ng aming Panginoon laban sa iyo. Shen Huayan, ang mundong ito ay pag-ari ng Angkanlin. Hindi kailanman magiging pag-ari ng Shen. Kung gusto mong umupo sa trono, tanungin mo ang aking espada. Ngayon, kami mga hari at Diyos na mandirigma ng dakilang siya ay nagpapakumbaba sa dugo. Malugod naming tinatanggap ang pagbabalik ng dugo ng makalangit na Panginoon. Malugod naming tinatanggap ang pagbabalik ng dugo ng makalangit na Panginoon. Imposible, paano siya maaring maging ang dugo ng makalangit na Panginoon? Ang sinabi ng tatlong dakilang hari ay hindi maaring maging kasinungalingan. Ito ba ay? Ang sinabi ng prinsep noon ay paninirang puri, mukhang may ibang kwento noon, talagang may lihim. Kung hindi, hindi sana siya patuloy na hinahabol ng hari ng Hilaga. Naku, bakit ngayon may napakaraming mahalagang tao na nagpapatunay sa pagkatao ng hayop na ito? Alam kong hindi nagsisinungaling ang aking lalaki. Siya ay angkan ng makalangit na Panginoon, matatag at marangal. Ano naman kung anak siya na makalangit na Panginoon? Akala mo ba ang dakilang tiya ngayon ay panahon pa rin ng Angkanlin? Ako ang nag-isang banal na Panginoon ng dakilang tiya. Hindi maihahambing sa yumaong makalangit na Panginoon. Kung ganyan ang sasabihin ninyo, gusto ba ninyong maghimagsik kasama niya? Panginoon, pakitignan, hindi kami agad nakapag-isip. May pagkukulang sa aming pananalita. Patawarin mo kami, Panginoon, ako ngayon ay ang nag-isang banal na Panginoon sa itaas na makalangit na Panginoon. Kalahating hakbang na lang ay Diyos na. Sa langit at lupa ako lamang ang dakila. Ang patay na matandang iyon ay hindi karapat-dapat ihambing sa akin. Tama ang sinabi ng Panginoon.
Ang Panginoon sa loob ng maming taon ay nagtanggol sa dakilang piya. Iginagalang ng lahat. Ang pagiging banal na Panginoon ay ang hiling ng lahat. Narinig mo ba? Gayon. Ako lamang ang nag-isang tagapagtanggol ng dakilang tiya. Ipagutos mo. Wala nang makalangit na Panginoon sa dakilang piya. Ang libingan ng dating makalangit na Panginoon ay hindi na kailangan. Ipinadala mo ang ulo ng aking anak. Ngayon bibigyan din kita ng regalo. Gigibain ko ang libingan na makalangit na Panginoon. Lalapastanganin ko ang iyong mga ninuno sa angkanlin. Ama, Hahaha, Lin Xiao Xiang. Alam mo ba na may ganito karing araw? Magandang pagsabog, tanggalin ang luma, palitan ng bago. Ginawang fireworks ang dating makalangit na Panginoon para sa pagdiriwang ng pagkakyat sa trono ng aming prinsa. Mabuhay ang prinse. Laban! Ang galing mo'y wala sa kalingkingan ng iyong ama. Huwag kang patayin dahil ikaw ay anak ng Buddha. Ako pa rin ang hindi pa rin malaking tag-init banal. Ikaw lamang sa gitna ng kataas-taasan at kalahating hakbang ako sa lupa. Engidios, ano ang ipanglalaban mo sa akin? Sumuko ka na at mamatay. walang katarungan ng langit at lupa, pinabayaan ang aking angkan na Lin na mamatay ng may pang-api. Ang angkan Shen ay walang dangal, pawang mga walang utang na loob. Kung ganon, ngayon na ang panahon upang ipatupad ang hustisya. Ang isang sable na ito ay tiyak na papatay sa'yo. Siya ay maaring labanan sa tulad ng isang lawak na siya ay karapat-dapat sa dugo ng Buddha. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi pa rin siya katapat ng prinsep. Mangahas na kalabanin ang prinsepe. Kamatayan lang ang kahahantungan. Ang lahi ng Lin ay ganyan lang pala. Kapag pinatay kita, wala na akong dapat ikabahala. Sabay-sabay, iligtas natin ang batang Panginoon. Haoran, ayos ka lang ba? Ang target ni Princess Zendy ay ako. Umalis ka na magbalikan. Huwag kang magsabi ng ganyan. Halika, isasama kita. Huwag ganyan, wala sa atin ang makakaalis. Umalis? Ayaw ko. Batang Panginoon, umalis ka na. Umalis? Saan ka pupunta? Haoran. Gumising ang lihim ng aking Lin ay hindi kailanman ang pinakamataas na buto. Ito ang sable, hinubog mula sa kaluluwa at dugo ng mga ninuno ng angkanlin. Ang kaluluwa ay dapat sumanib sa loob ng sable, kasama ng mga ninuno ng angkanlin, upang magkasamang ipagtanggol ang mga bundok at ilog ng dakilang tiya. Haoran, kung ikaw ay lubos na nalulong lamang sa paano upang mapabuti ang iyong sariling Supremibon, hindi mo kailanman may angat ang pambansang sabel na ito. Kung ikaw lamang ang iyong sarili sa kapangyarihan ng Supremibon, hindi mo kailanman may angat ang sabel ng katarungang ito. Magagawa mo na magbigay ng mas maaming martir kaysa sa mga nakaraang dinastiya ni Lin. Kaysa sa mga ninuno ng angkanlin ay dahil ikaw ang taong may taglay na swerte ng aming angkanlin sa loob ng 1,000 taon. Siya ay hindi natatagumpay. Bakit dapat siyang humiram ng Supremibon? Ama, Gumising. ayos ka lang ba? Walang awa ang langit at lupa, ang lahat ng bagay ay parang mga hayop na handog. Ang dakilang siya ay gumuho, ang mga hamak ay nasa kapangyarihan. Ngayon, ako ang maglilinis para sa libu-libong henerasyon ng dakilang siya, uksain ang mga tiwaling opisyal. Magbubuwag ako ng bagong daigdig. Dumating ka, aking seble. Ang Demon Suppressing Platform, ang platform na pumipigil sa Diyos Demonyo, ay gumuho, ang pambansang sable.
At ang demon platform, ngayon lamang lumitaw. Ayaw mo palang angkat ang pambansang sable. Ang sable na ito ay hinubog mula sa buto at dugo ng mga ninuno ng aming angkanlin. Makakaya kong umakyat ng bundok at tumawid ng dagat, kumuha ng bituin, at sa isang taga, papatayin ang mga magnanakaw, titiyakin ang kapayapaan ng bansa, at lalaban sa tadhana. Lin Xiaochan, kahit patay ka na, hindi ka pa rin tumitigil. Patay na ang prinsip. Teke, paano matatalo ng prinsip sa kanya? Siya ay nasa kalahating hakbang lamang mula sa pagiging Diyos sa lupa. Kahit noon, hindi ito naabot ni Xiao Chanzun. Kung tayo luluhod ngayon, baka may pag-asa pa tayong mabuhay. Tama. Hauran, alam kong kaya mo. Nanalo ang iyong master, nanalo. Nanalo ang iyong master, nanalo. Ang aming angkan ng Lin, pipigilin ang lahat ng masasamang tao, simula ngayon. Wala nang masasamang opisyal sa loob ng Grazia. Natalo, paano natalo ang prinsip? Ipinapaalam ko sa iyong master, nahuli na ang lahat ng mga rebelde. Yung master, nating kamado. Ang mga ganitong uri ng tao, hindi karapat-dapat mamuno sa Jiangnan. Ipagutos mo. Simula ngayon, wala nang mga pamilyang mayayaman sa Jiangnan. Ako ang pinakamayamang pamilya sa Jiangnan, ang tapat na prinsipe, basura, hayop. Ang prinsipe ay walang katumbas sa buong mundo, ang iyong master ay mabait, pinatawad ka niya. Hinayaan ka ng mabuhay, nagsasalita ka pa ng ganyan? Dalhin mo siya palayo, huwag mong dumisan ang mga mata ng iyong master. Tapos na ang lahat, wala nang problema. Ama, hindi ko pinabayaan ang iyong huling hiling. Hindi ko pinabayaan ang mga aral ng angkan ng Lin, anak, hindi kita binigo. Mabilis ang balita, ang pagpatay sa buong pamilya ng Lin, 20 taon na ang nakalipas. Ay ginawa ng Prince Zhenbei ng Grazia, ang taong ito ay nang-api sa mga tao. Nagsamantala sa mga mamamayan, may malaking kasalanan, ngayon ay nahatulan na. Ang mga mayamang pamilya ng Jiangnan ay tumulong sama-sama, nagbalak ng pagiging magsik. Ngayon ay naresto na ng Vermilion Bird Temple, walang nakaligtas. Tatay, marunong ka palang mag-espada. Turuan mo ako. CJ. Espada, pero tatay lang ang sasayaw, dapat mong panooring mabuti. Para sa puso ng langit at lupa, para sa buhay ng mga tao, para ipagpatuloy ang nawalang kaalaman. Para sa kapayapaan ng lahat ng henerasyon.